Ikaw, ang naglagay ng lason. Bakit? Bakit? Sobrang mabait ako sa'yo. Siyempre, para sa pera. Yung pangit mong unggoy. Nagbigay si Ian ng 1,000,000 para dito. Ayaw mong ibenta. Wala akong magagawa kundi gumawa na lang ako. Ikaw, napaka-cute mo. Kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. Mukhang malapit ka nang matapos. Hayaan mong malaman mo na. Yung mabait mong kapatid na si Chenro Oksu. Hindi ka niya talaga iniwan. Ako ang nanloko sa'yo. Sinabi niyang gusto lang niya ang pera mo. Para putulin ang relasyon niyo. Itong pera, hawakan mo. Huwag mo na akong kontakin sa susunod. Hipag. Ruoksu. Kung sakaling may susunod na buhay, papangako kong babayaran kita sa buong buhay mo. Ikaw, batang ito, talaga namang hindi ka karapat-dapat. Itong mga mata ng apoy ay ibinibigay ko sa iyo. Gamitin mo ito upang makita ang tunay na anyo, at makilala ang puso ng tao. Nasaan ba ako dito? Napaka-pamilyar ng tanawin na ito. Ruyan, sinabi ko na. Gusto mong kumain kasama ko. Unahin mong bilhin ang pinakabagong modelo ng bag na asno, para ibigay sa akin. Kung hindi, walang usapan. Ito ay, sa panahon ng kolehiyo ko kasama si Liruyan, sa eksena ng pag-amin, parang muling ipinanganak ako. Luyan, ang bastos mo. Luyan, bastos ka. Hindi ko inakalang ganito ka. Hindi kita papayagan sa buhay na ito. Asawa. Ruoksu. Kung magkakaroon ng susunod na buhay, tiyak na babawiin ko ang iyong buong buhay. Ay, napakabuti naman. Ikaw, isang mapanlinlang na babae. Hindi na ako maglilingkod sa iyo. Anong nangyayari sa taong ito na tila alipin? Tiyak na. Hindi makakatagal ng 3 segundo. Bumalik na naman at hahalikan ako. Naalala ko. Noong nakaraang linggo, umutang ako sa iyo ng 200 piso. Magbabayad ka na. Ano? Sinasabi mong magbabayad ako. Walang kwenta. Pag utang, bayaran natural lang iyan. CJ, mas mabuting huwag kang magsisi. Ha? Mahal na mahal ka. Luyan. Gusto mong pabagsakin para makahuli, di ba? CJ, naghihintay akong bumalik kang umiiyak at humingi ng tawad sa akin. Xiao Yan, hindi ka ba nasa klase sa paaralan? Bakit ka umuwi? Pasensya na. Xiao Yan, ano nang nangyari sa'yo? May sira ang ulo mo. Wala akong nakikitang asawa. Bigla akong nakaramdam ng sobrang paghahanap sa'yo. Anak ka talaga. Malapit na kayong magtapos. Dapat nakatuon ang isip mo sa pag-aaral. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano araw-araw. Sis, sisikapin kong mag-aral ng mabuti. Pero kailangan ko kumita. Gusto kong mapaligaya ka at mabuhay ng maganda. Basta nagsasalita ng kalokohan. Estudyante ka pa rin. Matagal lang nakatapos ang kuya mo. Basta't makapag-aral ka ng mabuti. Ayos na ako dyan. Years are the way. Naalala ko na. Manugang. Pupunta na akong kumita ng pera. Itong batang ito. Ano bang nangyari ngayon?
Sa nakaraang buhay, isang mayamang anak, nawala ang pamanang hairpin ng pamilya. Nag-alok ng 20,000 piso. Sa huli, dito sa kalye ng mga antigong bagay. Nakita na, ang oras ay ngayon. Ano nang nangyayari? Bakit wala man lang akong makita na pang-imbot? Baka nagkamali ako ng alaala. Ang mga mata ko ay nakakakita ng mga bagay. Baka sa nakaraang buhay ko, ako'y malapit ng umalis. Totoo ang boses na iyon. Talagang nakuha ko. Ang mata ni Sun Wukong na may apoy. Gamitin natin itong kahon para subukan ang aking kakayahan. Boss, magkano ang bentahan nitong kahon? Ang ganda ng paningin mo, bata. Sa huling bahagi ng Qing Dynasty, ang dalaga mula sa malaking pamilya, ng kanyang kahon ng mga palamuti sa kamay. Pamana mula sa angkan. Nakikita kong seryoso ka. Presyo ay 10,000. Ang mahal naman. 100. Bata, nagbibiro ka ba? Ito ay lumang bagay. Hindi. Kailangan ng hindi bababa sa 5,000. Kung hindi, malaki ang lugi ko. Boss. Gawa sa China. Mukhang ganito ang oras. Medyo hindi tugma, di ba? Baka ako ang nagkamali sa pagkuha. Noong nakuha ko ito, ganito, 200. Kunin mo na. Magkaibigan tayo. Deal. Bodong bata. Kitang-kita ng peke na ito. Bumili pa ng 200. Tanga talaga. 20 piso lang ang bili ko. Kita na 100. Hoy. Ito ang hinahanap mong pangpondo. Nahanap ko na. Ngayon mismo. Sa Antique Street. Sa ikalawang store sa South Street. Huwag kalimutang dalhin ang pera. Yung hairpin. Nandito lang. Wala ka pa bang dalang 200,000? Hindi ka naman bata. Gumastos ka ng 200 piso sa basura kong kahon. Ibebenta mo ng 200,000. Mas madaya ka pa sa akin. Ang kailangan ko ay pang-ayos ng buhok. Bakit mo ako binigyan ng basurang kahon? Naglalaro ka ba sa akin? Huwag kang magmadali. Ito na yun. Ito na yun. Ano? Nabigla. May panloob na layer. Talaga. May panloob. Tama. Bata. Nakuha mo ang pagkakataon sa akin. Gusto mo lang umalis? Hindi naman ito tama. Ang kalakal ay hindi dapat pagsisihan. Walang habol sa perang nawala. Sino ang dapat sisihin kung ikaw ang nagkamali? Wala akong pakialam. Ang binili mo ay kahon. Ang hairpin na ito ay natagpuan sa loob ng kahon. Itong 200,000 ay dapat sa akin, di ba? Kailangan ay malinaw ang pera at kalakal. Bumalik ang usapan. Walang ganitong dahilan. Dahilan. Ayos. Ipapaliwanag ko sa iyo ang aking dahilan. Teacher. Bata. Ikaw ang magbibigay ng pera. O gusto mo bang tulungan ka ng mga kapatid ko? Walang ganitong patakaran sa Antique Street, di ba? Sa timog na dulo ng kalye na ito, ako ang may kapangyarihan dito. Sino ang may lakas ng loob na magreklamo? Sugod, ibigay mo ang pera. Tigil na. Ang lakas ng loob. Nangangahas kang sabihin dito. Ay teritoryo mo. Ang lakas ng loob. Nangangahas kang sabihin dito. Ay teritoryo mo. O ay, may isa na namang magandang babae. Bakit? Bakit ka nagpapasikat para sa batang ito? Kung handa kang makipag-isa ng isang gabi, maaaring pag-usapan ang bagay na ito. Walang hiya. Boss. Sino kayo? Maglakas loob kang maghasik ng kaguluhan sa pamilya ko. Nawawalan ka na ba ng pasensya sa buhay? Pamilya. Ikaw ay tao ng Wanbao Pavilion. Palayasin mo sila. Ayaw ko na silang makita sa Zhonghai City. Magsitakas na kayo. Magsipag-alis na. Salamat. Ito ang ari-arian ng pamilya Xia. Ang pag-aalis ng mga masamang elemento ay tungkulin. Tita. Luyan. Bakit kayo nandito? Siya, ang alipin ni Liu Ruyan. Alam mo pa ang tungkol sa mga antigong bagay. Ito ang iyong tiya. Ang bata pa. Anong pakialam mo? Bastos. Saan ka tumitingin? Maniwala ka o hindi, uhukayin ko ang mga mata mo. Xiaoxiu. Huwag maging bastos. Kapatid na Luo,
Huwag mo nang isipin ang nangyari ngayon. Umalis na kami. Sandali lang. Ate Xia, mas mabuti pang pumunta ka sa ospital. Magpa-check up ka sa tiyan mo. Mas mabuti pang pumunta ka sa ospital para suriin ang tiyan mo. Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Kakatulong lang sa'yo ng tiyahin ko. Ngayon, sinisisi mo na siya, hindi ba? Wala. Hindi ko iyon ibig sabihin. Boss, ito ang nakuha ko sa lumang lupa namin. Tingnan nyo nga. Magkano kaya ang halaga nito? Matanda na ang bagay na ito. Sayang, sobrang dami ng sira at bump. Para lang siyang depekto. Hindi ito mahal. Siguro mga 100 piso lang ang halaga nito. Ate Xia, mas mabuti pang pumunta ka sa ospital para sa mas detalyadong pagsusuri. Hindi ito abutin ng mahabang oras. Salamat sa paalala. Mag-iingat ako. Sandali lang. Kukunin ko ang boteng ito. Magkano ang balak mong ibayad? 100,000. Luyan ang gaga mo. Luyan ang gaga mo. Classmate Lu, mag-isip ka pa ulit. Mukhang may bitak ang botelya na ito. Napaka-risky bumili ng 100,000 kung ganito ang itsura. Luyan, huwag mong isipin na nakakuha ka ng pagkakataon. At kalimutan ang lahat. Malalim ang larangang ito. Huwag kang magpakabobo. Bakit kayo dalawang babae nakikialam? Sang-ayon na sa akin ang batang ito. Ikaw. Talagang mga tao na walang isip at maraming pera, walang pag-asa na talaga. Sino ang nagsabing nalugi ako? Ito ay tinatawag na kita. Kayo lang ang hindi nakakaintindi. Sige, magyabang ka. Sige na nga, magpusta tayo. Yung basag na bote mo, kung makakabawi tayo. Sang-ayon ako sa isang kondisyon. Anumang bagay ay ayos lang. Pero kung malugi ka, kailangan mong maging aking tagasunod sa loob ng 1 buwan. Laging handa. Napagkasunduan na. Kung ganun, mas maganda pumunta tayo sa White Swan Bao Pavilion ko. Doon meron silang pinaka-profesional na kagamitan sa pagtukoy. Kita o lugi, malalaman mo agad sa pagsusuri. Paano pwedeng mangyari iyon? Ito pa nga ay mula sa Ming Dynasty. Isang malaking puting palayok na may asul na disenyo. At perpektong kondisyon pa rin. Luyan, ibebenta ko ang boteng ito sa halagang 1,000,000. Paano mangyayari iyon? Classmate Lu, handa ka bang ipasa sa akin ang malaking garapon na ito? Ipinapasa mo ba sa akin? Ibebenta ko. Ate Xia, pwede bang huwag kang masyadong lumapit sa akin? Sige, idagdag ko na lang ang contact mo. Agad kong ipapasa sa iyo ang pera. Nakapagbenta ng 1,000,000. Dahil dito, mayroon na akong mga mata ng apoy. Balang araw, makakamit ko rin. Ang masayang buhay kasama si Jai. Hoy, natalo ako. Nanalo ka. Anong kondisyon? Sabihin mo. Anong hinihingi? Yung pustahan kanina. Nanalo ka. Ako si Xiaxuy, tumutupad ako sa aking salita. Hindi ako lolokohin. Pero binabalaan kita. Huwag kang magbigay ng labis na kahilingan. Kung hindi, sasaktan kita. Hindi ko pa ito naisip ng mabuti. Kapag naisip ko na, sasabihin ko sa'yo. Hindi basta-basta itong si Luyan. Xiaoxiu. Sa susunod sa paaralan, maaari kang makipag-ugnayan sa kanya ng mas madalas. Hoy, tulungan mo akong mag-schedule ng pinakamabilis na buong katawan na pagsusuri. Para sa lahat ng mga item. Gusto ko ng pinakadetalyadong pagsusuri. Lalo na ang aking tiyan. Ate, anong nangyari sa iyo? Sunog. Kung malaman ng hipag, na kumita ako ng ganitong kalaking pera ngayon, tiyak na magiging sobrang saya niya. Sabi ko kay Chenro Oksu.
Kailan mo ba talaga ibabayad ang upa sa bahay? Nakatagal na ito ng kalahating buwan. Kuya, pakiusap, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Hintayin ko munang dumating ang sahod ko. Ibibigay ko na sa'yo. Naku. Sinasabi mo rin na. Ang ganda-ganda mo. Ang asawa mo ay nandyan na ng maraming taon. Bakit kailangan pang mag-alala? Eh yung nakababatang kapatid na nag-aaral. Sayang ang kabataan. Sumama ka na lang sa akin. Sisiguraduhin kong matikman mo ang maanghang na pagkain ni Ixiang. Magpakita ka ng respeto. Gagawin ko ang lahat para maibigay ang renta sa'yo ng mabilis. Ngayon, umalis ka na. Sinasabi mong aalis ako. Ito ang bahay ko. O di kaya, samahan mo ako minsan. Binawi ko na ang bayad sa renta nitong mga ito. Putang ina mo. Kung susubukan mong saktan ang asawa ko, maniwala ka man o hindi, gagawin ko sa'yo. Maniwala ka man o hindi, papatayin kita. Siyaw yan. Huwag kang magpadalos-dalos. Sinuntok mo siya. Makakaapekto sa iyong pag-aaral. Ikaw, maliit na walang kwentang tao. Magtatangkang manakit sa akin. Nagbago na ang isip ko. Ikaw. Ngayon. Mabilis na. Ibigay mo sa akin ang upa sa bahay. Kung hindi, tatawag ako ng tao. Para itapon ang lahat ng bagay ninyo. Nagsiing kami ng kontrata sa loob ng 6 na buwan. Ngayon ay huling buwan na. Hindi mo kami pwedeng paalisin ng maaga. Ikaw ang may utang sa akin noon pa man. Ito ay tinatawag na paglabag sa kontrata. Ako ay legal na nag-aalis. Sapat na. Magkano ang utang ko sa'yo? Ibibigay ko. Siksiyaw yan. 10,000 piso ang utang sa renta. Huwag kang mag-alala. Makakahanap ng paraan ang asawa. Asawa. Naniniwala ka ba sa akin? Ikaw lang. Hindi ko pa alam ang sitwasyon mo. Isang cute na nagtatrabaho para sa kapatid na babae. Anong pera meron ka? Bakit ka nagpapanggap na mayaman? Ano bang pinagsasabi mo? Sapat na ba ang perang ito? Dalhin mo na ang dapat mong dalhin. Umalis ka na agad. Dalhin mo na ang dapat mong dalhin. Umalis ka na. Anong tinitingnan mo? Kailangan ko bang tulungan ka? Eight-in-law. Nangangakong ako. Sige, tiyak na bibigyan kita. Ng magandang buhay. Hinding-hindi na kita. Pababayaan na maapi. Siyaw yan. Lumaki ka na. Ayos na, ate. Huwag ka nang umiyak. Bukas na ay babayaran ko na. Ang lahat ng utang ko sa iba. Tapos bibili ako ng bagong damit. At mamahaling pampaganda. Pagkatapos bibili ako ng malaking bahay para sa hipag. Kaya huwag ka nang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Ikaw. Nagsasalita ka na naman ng mga walang kwentang bagay. Alam mo ba kung magkano ang kailangan para makabili ng bahay? Magkano ba ang pera mo? Hindi sapat ang pera mo. Hindi lang ako kumikita ng maliit na pera. Sino ba ang nagsabing maliit lang ang kinikita ko? Nasa card na ito. May 1,000,000. 1,000,000. 1,000,000. Siyaw yan. Sabihin mo ng totoo kay ate. Saan galing ang perang ito? May ginawa ka bang labag sa batas? Walang nakatatandang kapatid na babae. Nangangako ako. Ang perang ito ay tiyak na malinis. At lahat ay legal. Ngunit ilang araw pa lang ito. Paano magkakaroon ng higit sa 100,000? Nakita ko ito sa pamilihan ng antigong bagay. Nakaabot ako ng magandang pagkakataon. Isang hairpin. Isang botelya. Ibebenta lang ulit. Kumikita na ng mahigit 100,000. Sige na, ate. Hawakan mo muna itong pera. Huwag mong pagsisihan ang sarili mo. Bumili ka kung ano ang gusto mo. Hindi pwede. Ikaw ang kumita ng perang ito. Hindi pwedeng kunin ng nakatatandang kapatid. Pero kailangan mong pangakuan ang nakatatandang kapatid ng isang bagay. Huwag mong sabihin ito ay isang bagay. Kahit na 1,000 bagay pa, papayag ako. Agad kang bumalik sa paaralan. Lumalakas na ang loob mo. Nangahas ka pang mag-cut ng klase ng isang buong araw. Kapag nagkaroon ka pa ng susunod, tingnan mo kung paano kita ayusin. Sakit. Naiintindihan ko na. Babalik na ako sa paaralan ngayon. Sumakay ka na. Ipapadala kita. Kung gusto mong sumakay ka na. Huwag ka nang mag-arte. Hindi ka pa rin lalaki. Bakit? Natatakot ka bang kakainin kita? Paano mo balak gastusin ang 1,000,000? Bibili ka ba ng bag para kay Luruyan? Patuloy na pasayahin siya. Hindi siya karapat-dapat. Sa kabilang banda, wala na akong nararamdaman para sa kanya. Ano sa tingin mo? Tungkol sa akin. Maaari akong sumang-ayon na maging girlfriend mo sa loob ng 1 linggo. Ayos lang.
Luyan, ikaw ay isang bastos na tao. Yung, nandyan lang ang paaralan. Sige, mauna na ako. Luyan, hawak na kita. Hindi ka makakatakas. Luyan, paano ako nagkaroon ng relasyon kay Xiaxu? Gusto kong kumita ng malaki agad. Gamitin ang lahat ng kaalaman ko mula sa nakaraan. Kailangan kong magtayo ng kumpanya. Kahit na ngayon, meron na akong mahigit 1 milyon. Gusto ko pa ring magsimula ng negosyo. Kailangan pa ng higit na panimulang pondo. Tapos na. Lahat tapos na. Ang gastusin ko sa buhay ngayong buwan ay naipit lahat. Huping, tulungan mo ako. Yenje, anong nangyari? Gusto ko nang mamatay ngayon. Bilisan mo. Numero ng cellphone. Putang ina. 1 milyon. Yenje. Matagal na tayong magkasama sa iisang kama. Ngayon mo lang sinabi sa akin na ikaw ay anak ng mayaman. Matagal na tayong magkasama sa iisang kama. Ngayon mo lang sinabi sa akin na ikaw ay anak ng mayaman. Bro, anong stock ang balak mong bilhin? Beijing 2.0 panandang pandagdag 16.6 100 at 10.5 10.5 8 100 at 10.5 5.50. 15 oras 18 minuto yuan 100 at 20 strict 1,500 at 10 yuan 100 at 20 down 15 oras 30 minuto yuan 100 at 80 air 100 at 10. Kanselahin ang kumpirmasyon. Nabaliw ka. Luyan, itong stock ng Jinhua ay bumagsak na ng ilang araw. Kung bibilhin mo ito ngayon, tiyak na mawawalan ka ng lahat. Bro, hindi mo naman kayang gastusin ang ganyan kahit may pera ka. Hindi mo dapat ginagastos ng ganyan. Bumili ka ng kaunti, subukan mo. Siguradong kikita ka. Ang tiwala nila ulo, sobra. Wala namang dahilan para dito. Baka may mga balita siya mula sa mga mayayamang anak. Kung talagang may balita siya mula sa loob. Ayos na rin na uminom muna ng sabaw kasama mo. Taas ng presyo, panandang pandagdag 2.3 siyam. Grabe. Tumaas talaga. Nasa limit up pa rin. Pair. Amain. Sa susunod, makikisama na lang ako sa'yo. Kalmado ka lang. Pangunahing operasyon. Hawakan mo itong stock na ito. Pwede pa itong kumita ng ilang araw. Tama nga. Bukas, ang pinakakilalang stock genius sa kumpanya. Guru Wang. May praktikal na klase sa financial management. Sabi niya dadalhin niya tayo. Na personal na mag-operate sa Aquala Trading. Pagdating ng oras, magpapakita ka ng galing. Kung alam mong tataas ang stock na ito. Mas mabuting maging matapang ka. Ngayong araw ay maswerte kayo. Guru Wang, maganda ang pakiramdam ko. Dadalo ako sa inyo sa Aquala Trading isang beses. Buksan nyo ang mga cellphone nyo. Buksan nyo ang API ng stocks. Sundan nyo lang ako sa pag-ipon ng pera. Green Hua. Gold Hua. Bilang mag-aaral sa finance, hindi na kailangang turuan ko pa kayo. Alin ang dapat niyong bilhin na ngayon? Alam ko, bumili ng stock ng Jinhua. Kalokohan. Ganitong basura na stock ng Jinhua. Nagsasalita ka pa tungkol dito. Makinig ka ng mabuti sa klase. Talaga namang cute mo. Kailangan bang itanong pa? Siyempre, bumili ng Liu. Tama ang sinabi ni kaibigan Liu. Malinaw ang paglago ng Liu. Pumapasok na ang pondo. Ngayon ang tamang panahon para pumasok at kumita. Ang galing ni Isho. Agad niyang nakita ito. Talagang karapat-dapat bilang tagapagmana ng pamilya. Hindi tulad ng ibang mga tao. Siguradong wala pang stocks yan. Lahat, makinig. Bumili na kayo ng luha agad. Maghintay na lang kayong kumita. Laolo, hindi mo ba sinabing tataas pa ang Jinhua? Paano? Makinig ka sa akin. Bumili ng Jinhua. Tanga ka ba? FP na ang Jinhua. Baka pa rin bumili. Tingnan mo. Tumaas na. Tingnan mo. Tumaas na. Mga kaklase, nakita nyo ba? Ito ang profesional na paghusga. Sinasabi ko, na sa pagkakataong ito, mayroon pang hindi bababa sa 8 puntos na espasyo. Hawakan ng maayos. Huwag basta-basta magbenta. Diyos ko. Hindi ko akalain na makakakuha ng ganito karaming kita. Kumita na ako ng 500 piso. 500 piso. Madali lang para sa akin. Kumikita na tayo ng 10,000. Paano makukumpara sa Ishaw? Kung magpapakawala ka lang ng bahagya, sapat na yun para sa ilang tao. Sa buong buhay nila. Laolo. Ayos ba, Laolo? Bakit namula ang Jinhua? Kailangan mong ibawi ang kinita mo kahapon. Huwag magpanik. Ipagpatuloy mo lang ang pag-hold.
Huwag mo pang ibenta. Maghintay ka na lang na maliquidate at mawala ng pera. Hindi, mali. Tingnan niyo ang Jinhua. Totoo ngang tumataas ang Jinhua. Naging pula na. Paano mangyayari yon? Paano mangyayari? Tuloy pa rin ang pagtaas. Diyos ko, diretsong tumaas ng 8 puntos. Ito ay magiging limitadong pagtaas. Nakuha na ng masamang tao ang kanyang nais. Sa mga pera nyo. Kahit na umakyat ang presyo, kikita lang kayo ng ilang daang piso para sa pagkain. Laolo, nag-leverage ka. Kailangan mong kumita ng 1 milyon Naging ganito na ang sitwasyon ng Jinhua. May lakas pa siyang mag-leverage. Nandito pa ang hari ng stocks. Swerte lang talaga. Totoo ba? Baka naman. Nagpapanggap lang siguro. Bakit hindi pa kumikilos ang Greenhua? Mga kaklase, huwag magpanik. Walang problema sa batayang datos ng Liu. Patuloy pa itong tataas. Hindi tama yan, Guru Wang. Nagsimula nang bumagsak ang Liu. Tapos na. Bumagsak na ang Liu. Tumakbo na. Wala na akong panggastos. Buwan na ito, kakain tayo ng lupa. Nawala na naman ako. Ginoong Ye. Ilang daang libo lang naman. Mga maliit na bagay lang ito. Tara, dadaling kita para makakita ng mundo. Ginoong Ye. Anong malaking eksena ito? Pagtaya sa bato. Kapatid, para kang Diyos. Ano ang gusto mong kainin? Kahit ano lang. Ako ang taya. Tala ng daloy. Komunikasyon. Ginoong Luo. Ako ito. Sixia Zenbing. May oras ka ba ngayon? May isang bagay akong gustong ipagawa sa iyo. Nakakuha ako ng ilang bagay dito. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo para tingnan ito. Magtiwala ka. Siguradong magugustuhan mo ang bayad. Dahil nga napagdesisyonan mong magtayo ng kumpanya. Magandang mag-ipon ng koneksyon ng maaga. At may kasamang bayad pa. Para mapalakas pa ang pondo ko. Mas lalong mapapalakas. CJ. Kapatid, sa susunod, ako na ang mag-aaya sa iyo. Hindi ba't kakabili lang natin ng 1 milyon? Nayaman ng stock market. Si Xiaoyi, naniniwala ka pa dyan. Siguradong siya at ang kasama niya. Ang naglalaro lang at nagkukunwaring magaling. Ngayon, siguro, nasa isip niya. Kung paano makuha ang magandang siksaksul. Ano man ang ginagawa ko. Parang wala namang kinalaman sa inyo. Ruyun. Mali ba ang naaalala mo? Ganyang lalaki. Yung prinsesa ng langit na siksaksul. Paano niya mapapansin? 2 cute na bata. Lumayo kayo sa akin. Batang ito. Ang yabang mo Sabi nila, dati mong nililimos ang uso. Parang isang tanga na nililimos. Pero wala ka pang karapatang kumain kasama niya. Ngayon. Yishaw. Bakit mo sinasabi yan sa kanya? Ngayon, kahit maglilimos pa siya sa akin, wala na siyang karapatang gawin iyon. Sumakay si Luyan. Naghihintay sa atin ang tiyahin ko. Paano mangyayari iyon? Dalhin siya para makilala ang tiyahin. Ito ay para makilala ang mga magulang. Paano mangyayari iyon? Talaga bang sila ay magkasama na? Ginoong Xia. Patawarin mo akong magsalita ng tuwiran. Ang larawang ito, bagamat may sinaunang diwa, ngunit ang estilo nito ay mabagal. Dapat itong isang kopya mula sa dinastyang Qing. Hindi tunay na likha ni Tang Yin. Tama ang sinabi mo, Jiang Xiong. Boss Xia. Tingnan mo ang painting na ito. Ang balat ay luma. Tama. Itong laman ay peke. Nga. Sa pagkakataong ito, nagkamali ka. Malaking pagkatalo. Ate, okay ka lang ba? 2 guro. Mali ang nakita ninyo. Ang painting na ito ay hindi lamang tunay. Kundi isa ring sikat na obra ni Tang Buhu. Mahalaga ito. Totoo. Totoo ba ang sinasabi mo, Xiao Yan? Itong batang ito. Sino ka? Sino ka? Ako si Guru Jiang, Guru Wang. Ito si Luyan Luo, Ginoo. Siyang inanyayahan ko, na kaibigan na may kaalaman. Boss Xia. Ito ang tinawag mong katulong. Batang lalaki. May alam din sa pagsusuri ng mga antigong bagay. Batang lalaki. Sabi mo ito ay tunay na likha ni Tang Yin. Gusto kong marinig ang opinyon mo.
Ano ang iyong batayan? Talagang naitanong mo ako. Kahit na alam kong ito ay isang doble na painting. Pero ang mata ko, wala namang nagsabi sa akin ang batayan. Pakiramdam. Hahaha. Pakiramdam. Matagal na akong nag-aaral ng larangang ito ng mahigit 30 taon. Hindi ko kailanman narinig na ang pagsusuri ng mga antigong bagay ay nakabatay sa pakiramdam. Kung umaasa ka sa pakiramdam, subukan mo ring magpakiramdam sa mga bagay na ito sa istante. Ano ang mga pinagmulan nito? Ming Dynasty na asul at puti. Han Dynasty na dugo sa jade na sikada. Nakuha mula sa libingan. Wuking Dynasty. 5 dinastya at 10 bansa. Nang tangkayuan tong bao. Tama, lahat ay tama. Kahit na, sinasabi mong tama ka sa mga bagay na ito. Ano naman ang halaga nito? Ang mga bagay na ito ay may halaga at antas. Masasabi mo ba? Hindi mo masabi. Sayang. Ay, sariling gastos. Ay, sayang. Totoo o hindi, yan ang pinakamahalaga. Hindi ba? Yan biro lang yan. Maaari itong ilagay sa kayamanan ni Boss Xia. Paano ito magiging peke? Iyan. Anong ibig sabihin yan? Si Boss Xia ay walang patunay. Sa Zonghai Antique Association, si Master Zhu ang presidente. Nasa kabilang silid lang. Tama. Ay, inimbitahan ko siya dito. Hayaan siyang personal na suriin. Upang malaman ang katotohanan. Sige lang. Paalam. Boss Xia. Sino itong batang ito? Saan siya nagmula? Huwag kang magpaloko sa kanya. Naniniwala ako sa paniginig Xiao yan. Talagang naniniwala ka. Ako, si Jiang, magsasalita na ako ngayon. Sandali lang. Darating si Master Zhu. Kung totoo itong painting. Magkano ang halaga nitong painting? Ako, si Jiang, magbabayad ng 10 beses sa halaga nito. Dumating na si Guru Zhu. Ay naku. Guru Zhu. Nandito ka na. Guru Zhu. Pakitingnan mo. Itong larawan. Siyempre, ito ay isang peking. Sinasabi ng batang ito na ito ay tunay na produkto. Tingnan mo. Itong larawan. Talagang tunay nga ito. Ano? Paano ito posible? Tama nga. Maliit na kapatid. Ang lihim sa larawan na ito. Kahit ang dalawang matandang ito ay naligaw pa rin ng mata. Ikaw ay, paano mo naiintindihan? Sa pakiramdam lang. Haha, sa pakiramdam lang. Maliit na kapatid. Talagang mga bayani ang mga kabataan ngayon. May natatanging talento. At may potensyal pa. Maliit na kapatid, kung mag-aaral ka ng mabuti. Sa mundo ng mga antigong bagay. Walang hanggan ang iyong kinabukasan. Guro Jiang, hindi mo ba maalala? Ang pustahan namin ng boyfriend ko. Gusto mo bang umayaw? Magbabayad ka ng 10 ha. Boyfriend. Kailan ba ako naging boyfriend mo? Magtiwala ka. Ako si Jiang. Sinasabi ko ang totoo. Magkano ang painting na ito? Ibabalik ko ng 10 beses ang halaga mo. Magbibigay ako ng doble sa kanya. Guro Jiang. Baka hindi mo kayanin magbayad. Paano mangyayari yon? Paano mangyayari yon? Ako si Jiang, na nagtrabaho sa industriya ng antigong bagay. Halos isang buhay na. Sa loob ng 100,000, meron pa rin ako. Paano mangyayari na hindi ko kayang bayaran? Lao Jiang tama ang sinasabi ng batang ito. 1 sa 10 talagang hindi mo kayang ipagpalit. Ano? Master Zhu itong likhang sining na ito ay ituring na tunay na gawa ni Tang Yin. Tingnan mo ang kalidad. Sa merkado. Umabot na sa rurok. 1 o 2 milyon na lang. Paano ko naman kayang mawala ng ganun kalaki? Impossible. Lao Jiang hindi mo talaga naintindihan. Sige na, hayaan na lang ang batang lalaki. Ako na ang magsasalita para sa'yo. Ordinaryong tunay na likha ni Tang Yin. Hindi talaga ito karapat-dapat sa ganoong kamahal. Pero ito, hindi isang pangkaraniwang larawan. Diyos ko, ito. Diyos ko, ito. Ang galing ng pintor at ang diwa nito. Ang sining ng painting na ito ay hindi higit sa painting sa museo na Matsuyama Villa. Kung ibebenta ito sa auction,
Hindi bababa sa 5,000. Aba, Diyos ko. 50 milyon. Kung iyon ay may 10 beses na pusta, Ginoong Jayang, kailangan mong magbayad ng 500 milyon. Ay, Ginoong Jayang, buti na lang. May kasunduan. Kung hindi ngayon, itapon mo na ang mukha sa bahay ng lola. Lao Jayang. Tawag ka na ng 120. Lao Jayang, ay naku Lao Jayang. Parang kwentong maikli ka lang. Sabi mo wala na nga. Xiao Yan, nandito si Master Jayang. Sa lumang mundo ng antigong bagay sa Zonghai, malawak ang kanyang koneksyon. Mag-iwan ka ng magandang impresyon sa kanya ngayon, para maganda ang pagkikita natin sa hinaharap. Yung 5 bilyong ito, siguradong hindi niya kayang ibigay. Guro Jayang, kanina ay isang biro lang naman. Hindi mo na kailangang seryosohin. Hehehe. Ginoong Luo, ako ay may mata ngunit hindi nakakita ng bundok. Sa panlabas na anyo. Ikaw ay may malaking puso. Ang iyong kabutihan ay aking itatandaan, Bilang paghingi ng tawad, pakiusap, Ginoo Luo, pumunta po kayo sa maliit kong tindahan. Pumili kayo ng isang bagay. Bilang pasasalamat, ako si Jayang, nagbibigay ng paumanhin. Pumili kayo ng 2. Xiao Yan. Itinatag ni Ginoong Jayang. Ito ang ating lugar. Ang pinakamalaking tindahan ng batong hilaw. Gaano karaming kita? Depende na sa iyong sariling kakayahan. Kakayahan. Ano pang hinihintay natin? Pumunta na tayo ngayon. Pakisama na lang. Ayan lang yun. Pili ka lang kung ano gusto mo. Itong mga materyales na ito, galing ito sa akin mula sa Myanmar at Laos. Sariling ibinalik. Ay, makakasiguro ako, na bawat piraso ng bato, ay makakapagbigay ng berde. Talagang may mga jade ito. Sayang, lahat ay mga bean type. Sticky type. Kadalasan lang ang tubig. Maliit ang halaga. Pero itong Master Jayang, hindi naman ako niloko. Master Jayang, ano yung mga iyon? Miss Sia. Pasensya na. Itong mga bato, ay pinili ng iba. O mga materyales na itinapon. Naghahanda ako, na itapon sila, bilang basura. Ito ay Zafiro Imperial. Yung buong berde pa. Mas mataas ang kalidad kaysa sa nakikita ninyo. Itong mga tinatawag na magagandang piraso. Kapatid na Luo, tingnan ninyo. Nakapili na ba kayo kung alin ang gusto ninyo? Guro Jayang. Itong tambak na ito, ayaw ko na. Kapatid. Itong batch na ito, ay ang pinakamaganda na sa tindahan natin. Nasa batch na ito. Xiao Yan, batay sa aking karanasan. Ang mga materyales na ito ay talagang maganda. Sa tingin ko, huwag masyadong mapili. Mula sa mga materyales na ito, pumili ka na lang ng kahit anong piraso. Nga. Naniniwala ako sa aking pakiramdam. Gusto ko ang pirasong iyon. CJ. Gusto mo yan. Luyan, ito ay pinili ng iba. Mga materyales na hindi maganda. Talagang imposibleng magkaroon ng berde. Ito ang unang pagkakataon mong makatagpo ng sugal na bato. Huwag magpadalos-dalos. Naniniwala ako sa aking pakiramdam. Ay naku, kaibigan na Luo, taos puso akong si Jayang. Nanghihinayang ako sa aming pang-aliw na hiyas upang magpatawad. Pero pinili mo ang isang piraso. Mga batong itinakwil ng lahat. Nga, boss. Ibigay mo sa akin ang pinakamagandang materyales mo dito. Lahat ng meron ka. Hindi ba't si Luyan yan? Bakit? Nangangalap ng basura. Nakuha ang pusta sa bato. Pumunta para sa pusta sa bato. Pumili ng piraso ng basura. Hindi mo masabi. Basura at gwapong lalaki. Talagang bagay na bagay. Ikaw ang bulag dito. Itong piraso ay puno ng berde. Hahaha. Itong sirang bato na ito. Luyan. Alam mo ba? Basura, ang posibilidad na makakuha ng jade. Mas mababa pa kaysa sa pagtama sa loto. Maling pag-asa. Luyan, huwag kang makipagtalo sa kanya. Pumili tayo ng iba. Ayos ba? Walang dahilan para kunin ang basura na ito. Maniwala ka sa akin. Dahil kung ganito ka kasiguro. Bakit hindi tayo magpusta? Pipili rin ako ng isang piraso. Gupitin natin dito mismo. Tingnan natin kung sino ang mas mahalaga. Anong ipapusta? Pusta. 1 milyon.
At pagkatapos ay sabay-sabay tayong tumahol ng 3 beses. Ano ng balita? Kaya mo ba? Yehwa, huwag kang masyadong lumampas sa hangganan. Bakit kami makikipagpusta sa'yo? Siyaw yan. Sisi. Ang material mo na ito ay kilalang basura. Pumili siya ng kahit anong piraso mula sa mga dekalidad na ito. Ang posibilidad na makakuha ng berde ay mas mataas kaysa sa iyo. Wala kang panalo dito. Wala kang sansa. Sige, susundin kita. Ito na. Ay naku. Kapatid Lo. Kung hindi, pumili ka ng isa pa. Ikaw na. Ay matatalo. Nga. Ginoong Jayang. Pasensya na sa abala. CJ. Ay. Hintayin mo. Kamusta si Luyan? Itong material ko. Nasa 2 milyon ang halaga. Maliit. Nakita mo ba? Ito ang kaibahan mo at ni Xiao. Hindi ka na kailanman makahuhabol. Xiaxu. Ngayon mo naintindihan. Sino talaga ang tunay na malakas, di ba? Siya ay isang walang kwentang tao. Isang ganap na manlilin lang. Ikaw na ang tanging alam lang ay manloko ng mga babae. Playboy, anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo kay Luyan? Luyan, huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Mabilis, lumuhod ka at tumahol tulad ng aso. Hindi ko pa natatapos ang akin. Bakit ka sigurado? Talaga bang mananalo ka? Yung sirang bato mo. Kung makakakuha ng magandang material. Ako. Sa harap ng lahat ay kakainin ko. Lahat ng mga basurang ito. Ay, tigilan mo na ang pag-angal. Ginoong Jayang. Pakiusap, bilisan mo. CJ. Nagsasayang ng oras. Aba, aba. Ay naku, aba. Ito ba ay imperial na berde? Imperial na berde. Ito ay isang pagkakataon sa 100 taon. Imperial green, ha? Hindi lang siya marunong sa mga antigong bagay. Maging sa pagsusugal ng bato, napakahusay niya. Kaya niyang makuha ang imperial green mula sa basura. Mula sa mga tira-tira. Luyan, ito ay imperial green. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon, di ba? Nanalo tayo. Imposible yan. Hindi ito possible. Paano makakagawa ng imperial green mula sa basura? Guwapo. Paano mangyayari yan? Kumita ng 5 milyon. Sumpa. Kung siya pa rin ang aking alalay, ang 5 milyong ito, hindi ba't akin na? Wala kang kaalam-alam sa pagsusugal sa bato. Parang bulag na pusa na nakatagpo ng patay na daga. Swerte lang sa kalokohan. Yishaw, huwag mong isipin kung ako ay nakakuha ng pagkakataon. Dahil nanalo ako. Dapat tayong tuparin ang kasunduan. May 3 sigaw ng aso pa si Baifang. Huwag kalimutan, kailangan mo pang ubusin ang nasa lupa. Mga basura na ito, ha? Luyan, alam mo ba, na ako ay mula sa pamilyang Ye. Na panganay, kung naglakas loob kang hamakin ako. Natatakot ka bang maghiganti ang pamilya Ye? Luyan, hindi mo nga tinitingnan ang sarili mo. Anong klase ng pagkatao? Kahit ang makipag-usap lang sa amin ni Young Master Ye, hindi ka karapat-dapat. Gusto mong tumanggi sa utang. Young Master Ye, nandito ang mga geeky, pero naitala ang mga sinabi at ginawa mo kanina. Lahat ito ay naitala. Kapag inilabas ko ang video na ito sa internet, naniniwala akong babagsak ang mga staff ng pamilya Ye. Sa araw na iyon. Kaya mo bang akuin ang responsibilidad na ito? Kaya mo ba? Ikaw, hindi ninyo pwedeng gawin yan. Kung hindi ang pamilya Ye, hindi talaga magpapatalo sa inyo. Akala ko ba ang malaki at kilalang Ye family? Ay ganito pala, hindi pala kayang tanggapin ang pagkatalo. Talagang pinapainis nyo ang pamilya ko. Nabuksan ang mga mata. Pamilyak siya. Ikaw ay tao ng pamilyak siya. Ayos. Bibigyan kita ng 2 milyon. Ituturing na tapos na ang usapang ito. Ginoong Ye. Tumahimik ka. Ikaw na hindi marunong gumawa, at sobra pa sa pagkasira, magandang babae. Hindi na pwedeng 200,000. Ngayon, kailangan ko ng 500,000. Luyan. Huwag kang masyadong mapuso. Ay naku, si Young Master Yi ang agresibo. Ngayon, 500,000 na, hindi na pwedeng paikutin pa. Kasama na ang aking bayad para sa pinsalang emosyonal. Isang buong. Luyan. Nanonood ka ba ng panaginip? CJ. Guro Jayang. Ay.
Pwede bang pakikuha ang kifi sa tindahan mo? Bigyan mo ako ng kopya. Hindi ko rin ito ipopost online. Ipadadala ko lang kay Puno ng Ye. Para siya ang humusga. Sige, ibibigay ko. 10 milyon ibibigay ko. Luyan. Tandaan mo ang pera ng pamilya Ye. Oy, Yishaw. Ikaw, kayo. Yishaw, hintayin mo ako. Ay naku. Nakakatakot ang mga kabataan ngayon. Talagang nahanga ako kay Jayang. Talagang lubos akong humahanga. Itong emerald na ito. Ibenta mo sa akin. Magbibigay ako ng 5 milyon. Ginoong Jayang. Sa harap ko. Hindi mo naman pwedeng lokohin ang kaibigan ko, di ba? Ay. Itong emperador na berde. Talagang pinakamaganda sa pinakamaganda. Ang halaga ay higit sa 5 milyon. Mas mabuti pang ipasa mo sa akin sa Wanbao Pavilion. Tutulungan kitang dalhin ito sa auction. Tiyak na mas malaki ang kita mo. Salamat, Ginoong Xia. Nakatanggap ng 5 milyong yuan. Itong 5 milyon ay deposito para sa pirasong ito ng Imperial na berde. Ang natitirang pera ay ibibigay ko sa iyo pagkatapos ng auction. Ihahatid ko sa iyo. Ang karagdagang 500 ay para sa tulong mo sa akin sa pirasong iyon. Sungsi sa pagsusuri ng sining. 10% ng komisyon. Sa ganitong bilis, mayroon na akong higit sa 20,000. Kung sabihin ko kay Manang, tiyak na hindi siya maniniwala. Tama, nandito na ang tindahan ng Jade. Baka mas mabuti pang bumili ng regalo para kay Manang. Ginoong Jayang, meron ka bang mga alahas na pinadalisay mula sa Jade? Gusto kong bumili ng isa para ibigay. Para kanino? Para ba sa isang cute na tao? Oh, hindi. Gusto kong ibigay ito sa aking hipag. Sa mga nakaraang taon, siya nagpapagod magtrabaho mag-isa para mapaaral ako. Gusto kong bumili ng regalo para sa kanya. Mabuting bata ka. Aalis na ako kunin yung pinakamahalagang bagay ko. Sandali lang. Magkano ito? Ay, huwag pag-usapan ang pera. Pag-usapan lang natin ang tadhana. Ngayon, binuksan mo ang aking mga mata. Itong pulseras ay ibibigay ko sa iyo. Gusto mo ba? Kung gayon, salamat kay Ginoong Jayang. Sige, sasakay na kami sa taxi. Bakit ka pa kukuha ng taxi? Sasama ako sa iyo at kay Xia Oxu pabalik sa paaralan. Tara, sumakay tayo sa sasakyan ng tiyahin ko. Sige, paalam. Ingat ka. Sia Oyan, bakit parang medyo kinakabahan ka? Wala. Ayos lang. Yung iyong piraso ng Imperial na berde. Aayusin ko agad. Isang maliit na auction. Tinitiyak kong makakakuha ka ng pinakamataas na presyo. Alaynan. Hoy, kumita ka ng napakaraming pera sa pagkakataong ito. Ano ang plano mong gawin? Magbukas ng sarili mong kumpanya. May ambisyon ka. Sa susunod, anong magagandang produkto ang ilalabas mo? Tatanggapin ko lahat sa Wanbao Pavilion. Pwede tayong magtulungan ng matagal. Siguradong mangyayari iyon. Text message. Nakaabot na ang iyong account sa 500 bilyong yuan. Ilang araw lang, lumampas na ang iyong kayamanan sa 20,000. Pero, para sa akin, ito ay isang simula lang. Gusto mong kumita agad? Kailangan mong magtayo ng kumpanya. Ngunit kahit nasa pangangalakal ng mga stock o pagsusugal sa bato, hindi ito maginhawa sa dormitoryo. Mas mabuti na lang, bilhan na lang ang hipag ng malaking bahay. Tama lang. Ibigay na rin sa kanya ang pulseras na ito. Hipag. Xiao yan, nakakot ka na naman ba sa klase? Ay, hindi. Wala namang klase ngayon. Ate, tingnan mo. Ito ang regalo na binili ko para sa'yo. Ikaw naman, nanghihiram ka na naman ng pera. Ay, nabili na lahat. Buksan mo na agad para makita. Ang ganda naman. Masaya ako kung magugustuhan ni Mrs. Xiao yan. Magkano kaya ito? Hindi naman mahal. Mga 50,000 siguro. Ano? 500,000. Hindi masyado itong mahal. Hindi ko maaring tanggapin. Luyan, kailangan mong ipaliwanag kay ate. Saan talaga galing ang perang ito? Kung hindi ko tatanggapin ang regalo na ito. Sister-in-law, legal ang perang ito. Ito ay mula sa tulong ko kay Manager Xia ng Wanbaoj. Sa pag-audit ng mga alahas at mga batong sugal. Kita ito. Batong sugal. Hindi ba't parang pagsusugal din iyon? Ay, iba naman. Sister-in-law, may talento ako sa bagay na ito.
At saka hindi lang ito ang kinita. Kumita ako ng 200,000. Sister-in-law, ang password ay ang kaarawan mo. Sa susunod, ako na ang mag-aalaga sa bahay na ito. Hindi ko na kailangang kunin. Ito ay pera mo na kinita. Siyaw yan. Nakikita kong may potential ka. Mas masaya ang asawa ko kaysa kahit ano paman. Nakikita ka ngayon. Kahit mamatay na ako, mapapalagay na ako. Sister-in-law, huwag kang magsalita ng ganyan. Sa susunod, kailangan mo lang mag-enjoy kasama ko. Pagkalipas ng ilang araw, bibili tayo ng malaking bahay. Hindi pwede. Siyaw yan. Kakakuha mo lang ng pera. Huwag ka namang masyadong abante. Kailangan mong itabi ang pera na iyan. Para sa pag-aaral mo sa graduado at pagpapakasal balang araw. Maganda na ang tinitirhan ko dito. Sapat na. Palagi namang. Nauna siyang mag-isip para sa akin. Sa buhay na ito, hindi ko na siya bibigyan muli. Ate, nagdesisyon na ako. Gusto kong magtayo ng sarili kong kumpanya. Sabi mo, sa inuupahang bahay. Baka pagtawanan ako ng iba. Alaynan. CJ, sister-in-law, susunod ako sa'yo. Pero ito lang ha. Huwag ka nang magwaldas ng pera sa susunod. Pangako ko, sister-in-law. Chen Roxu. Bakit ka napunta dito? Sister-in-law. Kilalang-kilala mo ba ang taong ito? Ang pangalan niya ay Liu Fang. Isa siyang katrabaho ko dati sa pabrika. Sobrang mahilig siyang magsismis sa likod ng iba. Nagsisinungaling. Kalaunan, tinanggal siya sa pabrika. Mukhang natanggal siya. May kinalaman ito sa iyo at sa hipag mo. Nagsinungaling siya tungkol sa akin. Nalaman ito ng mga boss, kaya pinatalsik siya. Akala niya ako ang nagreklamo. Nangahas siyang mang-api sa iyo. Tingnan mo kung paano ko siya aayusin. Siyaw yan. Sige na, kalimutan mo na. Lahat ay tapos na. Huwag na lang natin siyang pansinin. Oh, ito ba ay hindi ang sikat sa ating pabrika? Na si Chen, ang maganda. Bakit? Hindi siya maayos na nagtatrabaho sa pabrika. Pumunta ka rito para tingnan ang mansyon. Kaya mo bang bumili ng bahay dito? Naiintindihan ko na. Kaya pala may kasamang mayamang lalaki. Pero sabi ko nga, Roxu, hindi naman maganda ang panlasa mo, Itong batang ito ay parang mga paninda sa kalsada. Mukhang hindi naman mayaman. Huwag kang magpaloko sa iba. Liu Fang, iayos mo ang bibig mo. Ito ang kapatid ko. Ha? Siya yung nag-aaral ka sa kolehiyo at nagtatrabaho pa. Para sa iyong kapatid na pasanin. Dito hindi ito para sa mga katulad mo. Sa perang yan ninyo, hindi nyo kayang bilhin kahit isang banyo dito. Ipakilala mo sa akin ang boss nyo. Anong nangyayari? Sino ang nagkakalat dito? Sila nga. Itong dalawang walang pera ay hindi makabili ng bahay. At nag-aaway pa. Palayasin niyo sila agad. Kami ay mga kliyente na bumibili ng bahay. Ganito niyo ba tratuhin ang inyong mga kliyente? Kliyente. Chen Roxu, anong sitwasyon sa bahay niyo? Hindi ba alam ng iba? Dito. Ang pinakamurang bahay ay 3 milyon. Ang mga bungalo doon ay mas mahal, umaabot ng 15 milyon. Dahil sa inyo. Tawagin niyo ang manager niyo. Gusto kong bumili ng isang buong bahay. Sir, sigurado ka ba? Huwag kang makinig sa kanya, nagmamalaki lang yan. Sa tingin ko, nandito lang siya para manggulo. Bata, gising ka na ba? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng 500,000? Ano ang konsepto nito? Hindi naman siguro. Mukhang estudyante itong batang ito. Talaga bang bibili siya ng isang buong bahay? Tingnan mo ang suot nila. Hindi naman sila mukhang mayaman. Malamang nagmamalaki lang sila. Sino ang nagsabi na bibili ng isang buong bahay? Ginoong Zhang. Wala silang pera. Nandito lang sila para magdulot ng gulo. Huwag kang maniwala sa kanila. Bahay na walang katulad. Buong bayad. Imposible, talagang imposibleng mangyari. Si Chen Ruoxu at ang kanyang pasanin na kapatid. Paano mangyayari iyon? Makakapagbigay ng 5 milyong. Sige, Gino. Agad ko itong aayusin para sa iyo. Bobo mo. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Hindi mo pa ba dadalhin ang kontrata? Manager, alam ko ang sitwasyon nila ng mabuti. Kahit na 100,000, hindi nila maibigay. Sobrang imposible na makabili ng villa. Isa lang siyang manlilin lang. May pera ba sa card na ito? Ice wipe mo lang, malalaman mo na. Gino, ang Akimoto Realty, ang tinutukoy mo ay si Sang Yong. Bakit hindi mo pa dinala ang AC machine? Sinasabi ko sa'yo, kung maantala ang aking malaking kliyente, kung maantala ang malaking kliyente, kung maantala ang aking malaking kliyente, umuwi ka na at umalis ka na. Sir, pakipasok ang iyong password. May pondo kang pumasok na 5 milyong yuan. Ito ay paunang bayad lamang. Ang natitirang bayad ay para sa interes.
Depende kung naunawaan mo ang mga bagay-bagay. Zhang Li. Ah. Liu Fang. Tinanggal ka. Bakit mo ako tinanggal? Bakit? Ikaw sa aming pinakamahalagang kliyente. Anong klaseng saloobin ito? Hindi lang ito. Para siraan ang aming kumpanya. Ito rin ay seryosong paglabag sa patakaran ng empleyado. Aking sinasabi sa iyo, ang aming kumpanya, hindi kailangan ng ganito. Mula sa isang tao na walang profesional na etika. Hindi. Kailangan ko pang magbayad ng credit card sa susunod na buwan. Ay naku. Ruoksu. Chen Ruoksu. Alam kong ikaw ang pinakamahinhin. Tulungan mo akong makiusap sa manager. Pwede ba? Talagang hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. Pakiusap. Xiao Yan. Kung hindi, ayos na lang. Sister-in-law. May mga tao na karapat-dapat sa awa. May mga tao na hindi karapat-dapat sa awa. Ininsulto kanya sa unang pagkakataon. Maaari kong ituring na siya ay walang alam. Pero sa ikalawa, siya ang nagsisisi sa sarili. Hindi na pwedeng mabuhay. Ruoksui, pakiusap. Tulungan mo akong humingi ng pabor. Pakiusap. Dahil ang walang langit na yuan ay umalis na. Sige, pumirma na tayo ng kontrata. Ikinalulungkot ko talaga. Oh, pakiusap, sumunod kayo sa akin sa room. Agad kong aayusin ang mga papeles para sa inyo. At bilang tanda ng aking paghingi ng tawad, ang villa na ito ay aking hihilingin para sa inyo. Ang pinakamalaking diskwento namin. Liu Fang, tinanggal ka na. Bakit? Bakit? Ano ang pakikitungo mo sa aming pinakamahalagang kliyente? Ano ang iyong attitude? Hindi lang ito. Ito ay nagdudulot ng masamang reputasyon sa aming kumpanya. At labis na lumalabag sa mga patakaran ng empleyado. Akiyama Real Estate, sabihin ko sa iyo. Ang aming kumpanya, hindi kailangan ng ganito. Mula sa mga taong walang profesional na etika. Hindi. Manager, hindi mo ako pwedeng tanggalin. Kailangan ko pang magbayad ng credit card sa susunod na buwan. Ay naku. Ruoksu. Chen Ruoksu. Alam kong ikaw ang pinakamaawain. Tulungan mo akong makiusap sa manager. Okay lang ba? Talagang hindi ko kayang mawala ang trabaho na ito. Pakiusap na. Sister-in-law. May mga tao na karapat-dapat sa awa. May mga tao na hindi karapat-dapat sa awa. Ipinahiya kanya sa unang pagkakataon. Maaari kong isipin na siya ay walang kaalaman. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, siyang nagdusa sa kanyang sariling pagkakamali. Hindi na pwedeng mabuhay. Ruoksui, pakiusap, tulungan mo ako. Pakisuyo, tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Dahil nga umalis na si Yuan. Mag-sign na tayo ng kontrata. Pasensya na talaga. Oh, pakiusap, sumunod ka sa akin sa room. Agad kong aayusin ang iyong mga dokumento. At bilang paghingi ng paumanhin, ang villa na ito ay aking ipapasa sa iyo. Ibigay namin ang pinakamalaking diskwento. Pakiusap. Talaga namang kawili-wili ka. Bago lang ako nakakakita ng raw na bato. Walang kahit anong gamit na dala. Lahat ng ginagawa may unang beses. Yung mga gamit na yun. Pero pangtulong lang sila. Ang pinakamahalaga sa pagtaya ng bato ay ang mga mata mo pa rin. Bata ka pa. Sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Kung hindi ka mataas ang tingin, paano ka magiging kabataan? Uy, Ginoong Li. Tungkol kay Ginoong Luo. Bagamat bata, pero talagang may kakayahan siya. Noong nakaraang pagkakataon mula sa tindahan ko, nakuha niya talaga mula sa isang tambak ng basura. Nakapaglabas ng isang piraso ng imperial na berde. Nga. Ang tagumpay na ito ay walang kahulugan. Swerte lang iyon. Nakikita ko ang paraan niya sa pagsusuri ng bato. Kahit ang mga bagong pasok ay hindi iyon. Ginoong Jiang. Napili ko na. Ginoong Luo. Anong bahagi ang napili mo? Dito sa amin, ang mga batong ito ay nagkakahalaga ng 500,000 bawat isa. Guro Jiang. Pumili ako ng bahaging ito. Sobrang bata pa ito. Sa aking karanasan ng 10 taon. Ayon sa karanasan sa negosyo ng Rowstones, huwag mong sabihin na lalabas na berde ang batong ito. Kahit ang waterhead, bricks at bato. Kahit ang bricks na may sapat na waterhead, hindi pa rin maitatakda. Kung ganoon, malamang ay nagkamali ka sa pagtaya. Guro Jiang. Binili ko ang pirasong ito sa halagang 500,000. Xiao Zhang. Anong nangyari? Itong batong ito, kahapon, hindi ba't sinabi kong, bakit mo ito inilabas muli ngayon? Pasensya na, boss. Aasikasuhin ko na ito agad. Sandali. Ginoong Jiang. Natatakot ka bang hindi ko kayang bayaran ang 500,000? Oh, ayaw mo talagang pakawalan ang batong ito. Ay naku, masyadong bata pa ang mga kabataan. Hindi mo maaninag. Si Ginoong Jiang ay nagsisikap na ibalik ang iyong mga pagkalugi. Itong batong ito ay malinaw na may ginawang butas at ginamit ang parehong material na bato para sa panlabas na pagkukunwari. Maraming bitak dito. At meron, mukhang bulaklak pero hindi talaga tama. Ganyang klase. Sa amin sa industriya ay yung mga natitirang piraso na walang halaga. Kuya Lu, pasensya na talaga. Naipasa ko na itong bato.
Hindi ito totoo. Wala akong intensyong baliwalain ka. Gamitin ang ganitong bato. Hindi mo ba alam na sinisira mo ang reputasyon ni Jayang? Tama nga. Sige na, Ginoong Jayang. Alam ko ang ugali mo. Ipakuha mo ang kalat na ito at itapon na. Isipin mo na lang na libre ito. Para sa batang ito, isang aral. Sa trabaho natin, hindi lang ito basta swerte. Sandali. Minsan, mabuti na ang maging pabaya. Kung hindi dahil sa pagkukulang ni Ginoong Jayang, hindi ko sana muling na-miss ang magandang bato. Ano? Mabuti na lang at pinapaalalahanan kita. Huwag mong ipilit. Dahil sa kahihiyan. Kahit na ang 500,000 ay maliit na halaga. Ngunit, kung ganyan ka talagang, nasa wala lang. Sa tingin ko, tama ang hatol ni Ginoong Lee. Baka gusto ng batang ito na gumastos ng 500,000 para sa isang dangal. Anong dangal? Sa tingin ko, ganyan siya. Hindi lang hindi ko nakuha ang mukha. Parang naging tanga ako. Bakit wala akong mga kliyenteng katulad mo na tanga? Ganito, ang mga daan na ito, hindi ko na kailangang ilatag. At tiyak na makakabenta ako ng magandang presyo. Kapatid Lo, baka gusto mo pang pumili. Tumingin sa iba. Talagang ito ay, mga Ginoo. Huwag masyadong siguradong magsalita. Mag-ingat baka mapahiya ka. Ginoong Jayang. Itong bato, binili ko ng 500,000. Kuya Loo, kung talagang determinado ka ganoon. Sige na, pero, itong bato, bahala na lang. Ang pagkakataong ito ay pangunahing dahil sa kakulangan sa aming tindahan. Itong batong ito, kahit na hindi ito makapagbigay ng berde, ibibigay ko na lang sa iyo. Isipin mo na lang na, nagtatayo tayo ng pagkakaibigan. Guro Jayang, huwag kang magsisisi sa huli ha. Nagsisinungaling ka pa rin. Mas makapal ang mukha mo, kaysa sa karaniwang kabataan. Mas matibay pa. Xiao Zhang, dalhin ang cutting machine. Maghanda na magputol ng bato. Ay, maaari pang huminto ngayon. Kapag bumagsak ang tali mamaya, walang laman sa loob, mawawalan ka ng mukha ng husto. Guro, putol. Wow! Lumabas. Naging berde. Paano posible ito? Ito ay Imperial Green. Diyos ko. Sa isang hiwa lang, bato na ibinibigay ng libre. Diretso ng nagiging 10 milyon. Diyos ko. Talagang kahanga-hanga ang mga mata na ito. Pangalawang lumabas na berde. Itong batong hilaw. 10 milyon. Ibaligya mo sa akin. Guro Jayang. Itong batong ito, hindi ko balak ibenta. Guro. Pakiusap, gupitin mo pa sa likod. Tulungan mo akong gupitin. Kailangan pang gupitin, Huwag kang magpadalos-dalos, bata. Ito ay talagang napakagandang imperial na berde. Tama na habang maganda pa. Kung hindi maayos ang hiwa sa likod, magbabago ang kalidad. Ang halaga ng batong ito ay babagsak. Tama nga. Sa mundo ng pagsusugal ng bato, isang hiwa ay langit. Isang saksak sa impyerno. Ito ay para na sa langit. Huwag ka nang tumalon pa ulit. Guro. Naniniwala ako sa aking pakiramdam. Tiate. Ay naku. Walang pagbabago sa uri. Ito pa rin ang imperial na berde. Ito pa rin ay puno ng berde. Ay naku, Diyos ko. Ako, si Jayang, nagbukas ng tindahan ng ilang dekada. Hindi ko akalain na makikita ko ito. Isang napakagandang jade na puno ng berde. Diyos ko. Ang laki nito, buong berdeng imperial na jade. Ito ay tiyak na nagkakahalaga ng 50 milyon. Binigay na ba to? Biglang naging 50 milyon. Ay naku, kapatid Luo. 50 milyon. Itong batong ito, 4 na milyon ang ibibigay ko. Bilhin mo na ako. 9 na milyon. Ginoong Lee. Itong batong ito, sa 5 milyon, sayo na. Pero may isang negosyo ako. Gusto ko sanang makipag-ugnayan kay Ginoong Lee. Mag-usap ng mag-isa. Sige, sabihin mo. Anong negosyo? Ang nag-udyok sa'yo na talikuran ang libreng pagkakataon. Gusto kong magtayo ng kumpanya ng jade. At gusto kong kumuha ng ilang raw materials mula kay Ginoong Lee.
Alam mo na may access ako sa mga raw materials. Ilang tao ang nag-aabang. Walang kakulangan ng mga mamimili para sa mga produkto ko. Anong batayan mo para isipin? Na ibibigay ko ang bahagi ng kumpanya ko sa isang kumpanya na hindi pa naitatag. Sa pamamagitan ng kumpanya ko, magiging pinakamalaking kumpanya ng jade sa bansa. Ang tagal na nating hindi nagkita. Napaka-interesante mo na, batang tao. Talagang hindi ko alam. Ito ba ay kumpiyansa mo? O isang walang kabuluhang kayabangan? Ano sa tingin mo? Ayos. Sang-ayon ako. Pero, mayroon akong maliit na kondisyon. Sige, sabihin mo. Samahan mo akong kumain, ate. Malaki ang kama ni ate. Sobrang laki. Ginooli. Nag-aartista ako. Hindi ako nagbebenta ng sarili ko. Bakit? Hindi ba maganda ang ate? Maganda. Sige, marunong ka. Hintayin mo ang tawag ko. Nagsalita na tayo, 500,000. Ang babaeng ito, talagang hindi siya basta-basta. Na kayang hawakan. Kumilos, tumawag ng maayos. Bakit niya ako hinahanap? Hello, Axia. Salamat, Xiao Yan. Talagang sobrang salamat sa iyo. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Huwag kang mag-alala, Atexia. Yung huli mong, pinayagan kitang magpa-check up sa ospital. Pumunta na ako. Sabi ng doktor, may maagang tumor sa katawan ko. Sa kabutihang palad, natuklasan agad. Nakaayos na ang minimally invasive na operasyon. Kung hindi, 000. Kung maantala pa ng kalahating taon, hindi natin alam ang magiging resulta. Talagang magandang balita iyon. Xiao Yan, gusto ko pang hingin sa'yo. Isa pang malaking tulong. Ito ay tungkol sa buhay ng aking ama. Sister Xia, anong maitutulong ko? Ang aking ama ay ang pinuno ng pamilya Xia. Matagal nang nakalugmok sa koma ng kalahating buwan. Nagsagawa na kami ng lahat ng posibleng paraan, wala pa rin epekto. Gusto ko sanang hilingin sa'yo na pumunta dito at tumulong magpatingin. Kahit anong mangyari, tiyak na may gantimpala ako. Sige, ipadala mo sa akin ang address. Miss, nandito na si Ginoong Luyan. Xiao Yan, finally nandito ka na. Tulungan mo akong tingnan. Mukhang mas malala na ang tatay ko. Ate Xia, huwag kang mag-alala. Hindi ito sakit. Ito ay... Tumigil ka. Anong ginagawa mo sa tatay ko? Kuya, bakit ka nandito? Kung hindi ako pumunta, tatay sana ang pinatawag mo. Pinagnanakaw sa mundo ng mga mandarayang nagdulot ng kamatayan. Hindi si Big Brother Xiao Yan ang mandaraya. Sila ay naglakad lang. Alam ko na nagmamadali kang magpagaling. Pero hindi ka pwedeng humanap ng batang walang buhok pa para magulo sa kalusugan ng tatay. Kaya ba nitong makatiis sa ganitong gulo? Tama si Ginoong Xia. Si Ginoong Xia ay parang kandila sa hangin. Si Ginoong Xia ay kandila sa hangin. Malubha ang kanyang kalagayan. Dagdag pa ang mga panlabas na abala. Maging ang mga Diyos ay mahihirapan. Ito ay si... Hayaan ninyong ipakilala ko. Ito si Professor Yute. Isang batikang dalubhasa sa tradisyonal na medisina sa bansa. Isang tunay na dalubhasa sa pambansang medisina. Na talagang pinahirapan ko. Bago ko siya nakuha. Bro, talaga bang kayang gamutin ni Professor Yu ang tatay? Prof. Yu, basta mapagaling lang ang tatay ko. Ang pamilya namin, siya. Handa kaming mag-alok ng 1 bilyong gantimpala. Halika na po kayo. Nakuha ko na. Ginoog siya. Hindi lang ang sakit ang nakuha niya. Hindi ito basta-basta nahawaan ng kakaibang lason. Anong sabi mo? Nabubulunan. Sa tingin ko, hindi naman siguro. Saan ka nanggaling, batang hamon? At nagdududa ka pa sa aking diagnosis. Ang may kakayahan ang nauna. Ang husay sa medisina ay hindi nakabase sa edad. Ang galing ng batang ito, matalas ang dila. Security. Paalisin mo siya. Sa silid ng aking ama, hindi dapat payagan ang ganitong mga kalokohan. Kuya, sandali lang. Delikado ang kalagayan ni Dad ngayon. Mas maraming tao, mas maraming pag-asa. Si Xiao Yan ay may tunay na kakayahan. Tunay na kakayahan. Isang batang walang karanasan. Bagong salta. Siguro. Kahit pulso, hindi niya maabot. Professor Yu, kung sobrang kumpiyansa mo, mangyaring kumilos ka agad. Basta't kaya mong gamutin ang aking ama. Ang 100 milyong pabuya na ipinangako ng pamilya Xia.
ay magiging sa iyo. Bukod dito, ako, si Xia Zhenbing, ay personal na maghahain ng tsaa at humihingi ng tawad sa iyo. Ayos, kaya't ipapakita ko sa inyo, mga ordinaryong tao, kung ano, ang tunay na, bansag ng pambansang manggagamot. Ano nang nangyari? Si Ginoong Xia ay nahawaan. Hindi ito lason. Ganyan ang ginawa niya. Tanging magiging kabaligtaran lang ito. Pabilis ng paglala ng sakit. Sige na. Tatay. 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 Gising ka na. Ginoong Yu. Talagang napakahusay ng doktor. Huwag kang mag-alala. Yung 100 milyon na bayad, agad kong aayusin. Na mailipat sa iyong account. Nakikita mo ba, bata? Ang reputasyon ay nakukuha sa pamamagitan ng kakayahan. Hindi ito nakukuha sa mga salita lamang. Sana ay may natutunan ka ngayong araw. Tao, paalisin mo siya dito. Huwag kang magpakita dito. Kuya, sandali lang. Si Xiaoyan ang inanyayahan ko. Pinapunta ko siya palabas. Salamat sa pagpunta ngayon, Xiaoyan. Kahit na nagkamali ako sa pagtingin, alam ko namang mabuti ang puso mo. Ipapadala ko ang bayad sa iyo sa gabi. Sa card mo. Umalis ka na muna. Ako na bahala dito. Ate Xia, huwag magmadali. Ano ang ginagawa mo? Hindi pwede. Ito, doktor. Doktor. Agad, tawagin ang doktor. Wala nang oras. Xiaoyan, ano ba talaga ang nangyayari? Tita Xia. Napatay si Old Master Xia. Pero hindi yun ang totoo. Sa sobrang kalokohan niya sa pagpasok, naging galit na ang insekto. Kung hindi niya maalis ang insekto, hindi na makakaligtas si Old Master Xia ngayong gabi. Ano? Matandang tao na nagmamalaki sa pangalan. Tao. Ihampas ang salot na ito palabas. Ayaw kong makita ito sa haishay. Siyak, nagkamali ako. Ginoong Xia, nagkamali ako. Xiaoyan. Alam kong may paraan ka talaga. Pakiusap, tulungan mo ang tatay ko. Sister Xia, anong ginagawa mo? Dumating ako para tumulong sa'yo. Sandali lang. Talaga bang kaya mo? Kuya, ang kalagayan ni tatay ngayon ay sobrang delikado na. Nasubukan na namin lahat ng paraan. Subukan ni Xiaoyan. Mas magiging masama pa kaya. Naku, hindi maganda. Si Director Xia ay naging tuwid na ang kanyang Agad na kumilos si Xiaoyan. Bata. Sana talaga ay may kakayahan ka. Kung may mangyari sa tatay ko, hindi ka namin patatawarin ng pamilya Xia. Ano itong mga kalokohan? Totoo bang may mga ud? Tatay, nagising ka na. Tatay, kumusta ka na? Sino ang nagligtas sa akin? Kayo. Kayo ba ang mga nagligtas sa akin? Pasensya na po. Tay, huwag kang mag-alala. Nangako tayong 100 milyong bayad. Ibibigay ko sa kanya ang buong halaga. Sapat na iyon para sa batang iyon. Para makapag-enjoy siya. At sa buong buhay niya. Siguradong hindi pa siya nakakita ng ganitong halaga. Xinhua. Sa kanyang murang edad. Agad niyang nakita ang aking sakit. May paraan siyang mailigtas ako. Ang taong ito ay matutumbasan ba ng pera? Pampalamig ng unan. Anong pangalan niya? Mayroon bang espesyal na hilig? O may gusto ka bang makuha? Ang pangalan niya ay Luyan. Hilig. Hindi ko masyadong alam ang hilig. Pero alam ko na. Gusto niyang magtayo ng sariling kumpanya ng Jade.
Hi. Papa, naalala ko ang bahay namin sa Xia. Sa sentro ng lungsod, sa Imperial Building. Meron pa bang nakaayos na opisina? At isang malaking pabrika? Papa, orihinal na inihanda para sa sangay na kumpanya. Yung gusali at ang bodega ay direktang ibibigay kay kapatid Luyan. Bukod dito, manghihiram tayo mula sa aming Xia Family Wanbao Pavilion ng ilang may karanasang mga batikang Jade Masters. Tulungan siyang buuin ang estruktura ng kumpanya. Dad, yung gusali sa itaas, mag-isa pa lang gumastos na ng milyon-milyon. Yung lupa pa, sobrang mahal. At yung mga master ng Jade, bawat isa ginastos sa amin. Nang higit sa 15 taon na pagsisikap, siyang naitayo lamang. Diretso na lang siyang bigyan ng pera, hindi ba? Tanga, bobo, tanga, bobo. Mga ganitong kakaibang tao. Ang pagbibigay ng pera ay ang pinakabanal na paraan. Kailangan mong magbigay ng kasiyahan. Ang damdaming ito ay mas mabigat kaysa sa 100 milyong tseke. Tama, Dad. Alam ko na nagkamali ako. Zenbing. Itong bagay na ito ay ipapasa ko sa iyo. Kailangan itong gawin ng maayos. Inay, mag-alala ka. Alam ko kung ano ang gagawin. Kakagaling lang ni Old Man Xia. Sa bingit ng kamatayan. Ngayon pupunta ako para kunin ang bayad niya. Baka magmukha akong masyadong mapagmataas. Pero sa pagkatao ni Sister Xia, hindi ako kailanman kailangang mapahiya. Ngayon ay mayroon na tayong pondo para sa pagsisimula ng kumpanya. At mga channel. Kailangan ko na lang ng isang katulong na makakatulong sa mga maliliit na gawain. Madaling makahanap ng karaniwang empleyado. Hoy Huping. Sige, pumunta ka na ngayon dito sa akin. Luyan. Anong ginagawa mo? Luyan, hindi mo naririnig na nagtatanong kami sa'yo. Huwag kang mag-ingay ng sobra. Naririnig kita. Hindi ba kayo parang mga uwak na may malakas na boses? Pwede bang huwag mag-ingay ng sobra? Nabahala ang mga bulaklak at damo sa tabi ng daan. Ang hirap naman. Si Ruyan, tingnan mo siya. Yung gwapong sinutsupa. Parang nagbago na siya. Siguro dahil sa huli nilang pusta sa bato, kumita siya ng konti. Kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob. Hindi pwede. Yung pera niya, dapat talaga sa akin ito. Kailangan kong makuha ito. Luyan, alam kong galit ka pa rin. Dahil sa nangyari dati. Sa totoo lang, ako at si Yishao, talagang mga karaniwang kaibigan lang. Hindi ba't gusto mo talagang ligawan ako? Binibigyan kita ng pagkakataon. Samahan mo kami ni Kian. Mamasyal sa mall. Narinig mo ba? Kami ay mabait na tulad ng uso. Binibigyan ka ng pagkakataon na ituwid ang iyong pagkakamali. Samahan mo kaming dalawang magagandang babae mamasyal. Swerte mo na. Kayong dalawa talaga. Napakawalang hiya. Kayo ba ay kulang sa mga tanga na magbabayad sa inyo? Sabay na nakikinabang. Talagang nakakasuka. Yan, huwag kang magpakawalang hiya. Mag-ingat ka, tulad ng usok pagkatapos nito. Hindi na kita pakikialaman. Luyan, alam ko na kamakailan. Malapit ka kay Xiaxui, ang prinsesa ng paaralan. Pero hindi mo ba tinitingnan ang salamin? Tingnan mo kung ano ang iyong kalagayan. Akala mo ba ay karapat-dapat ka sa ganung uri ng diyosa? Talaga bang magkakagusto siya sa'yo? Baka iniisip lang niyang bago ka. Nag-enjoy lang siya sa'yo. Luyan. Pasensya na. Sobrang excited lang. Walang anuman. Ganitong klase ng excitement. Pwede kang bumalik pa ng ilang beses. Kaya kong tiisin sa puso ko. Gusto mong maniwala dyan. Ito ay para pasalamatan ka. Dahil niligtas mo ang lolo ko. Wala nang pangalawang pagkakataon. Xiaxu, gusto mo pa bang mangikil pa? Mahal na dalaga ng pamilya Xia. Sa ilalim ng liwanag ng araw. Ay kusa pang humalik sa isang lalaki. Ikaw na nakikita ang mayayamang binata. Ay parang gustong maghubad. At lumapit sa kanila. Tapos naglakas loob pang humusga sa akin. Isara mo ang iyong mabahong bibig. Umalis ka na dyan. Ikaw. Kian. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Luyan, sabi ng maliit kong tiyahin. Gusto mong magtayo ng kumpanya ng Jade. Plano ko nga yan. Magbukas ng kumpanya. Luyan. Talagang kumita ka ng maraming pera. Nakalimutan mo na kung ano ang apelyido mo. May opisina ka ba?
May bodega ka ba para sa mga orihinal na bato? May guro ka bang marunong maghiwa ng bato? Yung mga pera na kinita mo dati. Mukhang hindi na ito tatagal ng 1 buwan. Hindi mo na kailangang mag-alala, ikaw na isang estranghero. Nasa sentro ng lungsod ang pamilya namin, ang Diyos ng Imperyo. Nakahanda na para kay Luyan. Isang buong palapag ng opisina. At ilang mga espesyal na bodega. Kasabay nito, magpapadala rin ang Wanbao Pavilion ng ilang nangungunang mga batikang Jade Masters upang tulungan si Luyan ng buong puso. Nabaliw ba sila? May malasakit ang Ginoong Xia. Ito talaga ang kailangan ko. Hindi lang iyon. Sabi ng lolo, ang utang na loob sa buhay ay dapat bayaran ng mabuti. Naitala na ang 1 bilyong bayad sa pagsusuri. Sa account mo. Pupunta na ako. 1 bilyon. 1 bilyon. Ano? Boss. Bakit ka nakatungo pa? Tara, tingnan natin ang ating opisina. At ang bodega. CJ, sumakay kayo sa sasakyan ko. Sasama ko kayo roon. Alaynan. Magdagdag ng tawag. Tumawag. Yishaw. Yung siluyan na iyon. Sabi niyang magtatayo ng kumpanya ng Jade. Magtatayo ng kumpanya. Hindi ba niya alam na ang merkado ng alahas sa Zonghai ay kontrolado ng pamilya Ye? Gusto niyang agawin ang negosyo ng pamilya Ye. Para kang naghahanap ng kamatayan. Hindi kami papayag na ang angka namin ang Ye ay tumango. Si Luyan, isang karapat-dapat na batong mineral. Huwag mong asahan na makakabili niyan. Luyan, tingnan ko kung hanggang kailan ka matatawa. Mamamatay ka na. Huwag kang magalit. Tara na. Magandang araw, Ginoong Luo. Sila ang mga bihasang artista ng Jade mula sa Wanbao Pavilion. Mayaman sila sa karanasan. Basta't mayroon kang magandang materyales, maaari silang gumawa para sa iyo ng magagandang produkto na maaaring ibenta ng direkta. Ayos, Boss New. Siping. Ngayon, kumpleto na ang lugar ng kumpanya at sapat na ang tao. Mga simpleng bagay sa pagpaparehistro ng kumpanya at mga detalye sa pagkuha ng tao ay lubos na ipapasa ko sa iyo. Handa akong sumuong sa panganib, Yanje. Ilalagay ko ang 10 milyon sa iyong account. Bilang panimulang kapital ng kumpanya, lahat ng ito ay ipapasa ko sa iyo. Royan, huwag kang masyadong ma-excite ng maaga tungkol sa mga tao at pondo sa opisina. Madali lang yan. Ngunit kulang ka sa isang bagay ngayon. Ang pinakamahalagang bagay, stabil na paraan ng pagkuha ng orihinal na material. Matagal ko nang may paraan dyan. Bunso, gusto mo ba si ate? Trabaho, huwag magpapasaway. Hoy, Ginooli. Matagal na akong naghihintay sa tawag mo. Ganoon ka lang baka kumpiyansa sa iyong alindog. Kumpiyansa ako sa paningin ni Ginoong Li, kasama ng aking mga mata. Tayo'y magkaisa. Tiyak na makakakuha tayo ng malaking kita. Gusto ko ang ganitong tiwala mo. Halika na sa warehouse ng mga hilaw na bato sa timog ng lungsod. Nandyan lang ako, maghihintay sa iyo. Okay. Sino ang babaeng iyon? Isang tagapamagitan ng orihinal na bato. Gusto ko ring pumunta. Gusto kong makita kung anong klaseng tagapamagitan siya. Why, Atik siya? Bakit ka nandito? Xiaxu, sa susunod na lang kita dadalhin. Ngayon, talagang may importante akong gagawin. Luyan, yung magpaparehistro ako ng kumpanya at maghahanap ng empleyado. Aalis na ako. Sige, alis na. Huwag mong isipin na makakatakas ka sa kamay ng matandang ito. Ligtas ang taxi, environment friendly. At napakadali rin ito. Sa buhay na ito, abala sa pera. Hindi pa nakapasa sa lisensya. Kaya ang tungkol sa sasakyan, maaring ipagpaliban muna. Sa tingin ko, wala kang lisensya, ano? Mas maganda kung mag-usap tayo tungkol sa seryosong bagay. Sige na, kuya. Ate, tingnan mo ang mga paninda ko. Ayos, ayos. Maraming magandang material dito. May ilan pang mga dekalidad. Kung lahat ito ay makuha ko, maaari kong paramihin ang aking yaman ng ilang beses.
Ang bodega namin ay panghulisali. Sabihin mo, bawat beses ng pagkuha, hindi bababa sa 10 milyon. Kukunin ko ang 100 milyon. Mukhang, minamaliit ng ate ang yaman ng bunso. Ito ay 3,000 isang kilo. At ang nasa gitna naman, ay 5,000 isang kilo. At ang batch na nakasandal sa pader. Ito ang pinakabago at pinakamagandang materyal sa aming tindahan. Kailangan ng 1,000 bawat kilo, na nagkakahalaga ng 1,000. At ito namang bunton. Oh, ito ay mga basura na walang gustong kumuha. Hindi ito mahalaga. Kung gusto mo, just 500 per kilo. Tanggapin na lang na, pangdekorasyon lang. Kahit na nakakita na ako ng maraming magagandang raw na bato. Madali lang kumita kapag nabuksan, ilang bilyon pa. Pero bumili lang ako ng may high profile. Tapos bibili pa ng mga basura para pangtakip. Kaya mamaya, pasensya na kay Ginoong Lee. Sa itinalagang lugar. Anong bahagi ang gusto mo? Kailangan mo bang tulong mula sa ate mo? Hindi na. Sa tambak na ito, wag na ang 3 piraso. Sa tambak na ito, 2 lang ang gusto ko. Sa tambak na ito, lahat gusto ko. Sandali lang. Ginoong Ye. Sana'y magtagumpay ang negosyo ninyo. Walang problema. Ako na lang ang dagdag na mamimili dito. Magbukas ng negosyo. Ang dadalaw ay panauhin. Lalo na sa loob ng aming tindahan. Maraming mga raw stone. Siyempre, wala akong pakialam. Luyan. Gusto mong magtayo ng kumpanya ng jade para kumita. Nangangarap ka. Ang mga tao ko ay bibilhin. Lahat ng mahalagang jade dito. Lahat ay bibilhin. Hindi ka man lang binigyan ng kahit na anong bahagi. Naalala ko, ang pamilya ay ang pinakamalaking kumpanya ng jade at alahas sa Zhonghai City. Siguro alam ni Yehua. Ang balak kong magbukas ng kumpanya ng jade. Natatakot silang baka maagaw ko ang kanilang bahagi. Bahagi ng merkado. Kaya nagmamadali silang magpadala ng tao para isara ako. Sayang. Sa paggamit ng mga mata kong ito, hindi ako susuko. Kaya magpakitang gilas na lang tayo. Lakas. Ngayon ka lang talaga magpapakita. Makakapagmalaki na siya sandali. Ito po, ay ang aming punong disenyor ng alahas. Tioksu. Si Tioksu ang pinakamagaling sa pagtukoy ng mga jade raw stone. Abangan nyo. Titoksu, huwag kang magpapigil. Gamitin mo ang pinakamagaling mong mabilis na pagpili. Diretsong pumatay sa kanya. Huwag ito. Ito ang kailangan. Ito ang kailangan. Huwag ito. Kamusta, bunso? Kailangan mo ba ng tulong, ate? Hindi na. Gusto kong ipakita ang aking sariling lakas. Itong tambak, kailangan ko lang itong 3. Sa tambak na iyon, kailangan ko lang ang 2 iyon. Sa tambak na ito, lahat ito ang kukunin ko. Ito. Naghahanap ng bato ito. O nag-iimbak ba? Kumuha mula sa tambak. Nandito na ako ng halos 10 taon. Ito ang unang beses kong makakita ng ganitong pagpili. Kahit flashlight, hindi na kailangan. Parang nagbabalat ng saging siya. Nagmamagaling lang. Nakikita ko. Sira na ang kanyang buhay. Alam niyang hindi siya kayang talunin si Tioksu. Kaya naman, basta na lang pumili. Mukhang hindi naman maganda ang mga designer ng alahas ninyo. Hindi naman sila kahanga-hanga. Maglaan kayo ng oras sa pagpili dito. Kapatid na siksi, pakihingi naman ng presyo. Tulungan mo akong dalhin ang orihinal na bato sa tamang lugar. Bakit ka nakatungo pa dyan? Hurry up at ilipat na ang bato. Magbilang ng pera at mag-empeke. Sandali lang. Hindi ako naniniwala na pilyo lang ang pinili nitong batang ito. Makakapili ng magandang materyales. Bata. Tara, subukan mo akong talunin. O, anong gusto mong ipagpalit? Mula sa bawat bato. Pumili tayo ng 3, at buksan ito dito mismo. Sino ang makakakuha ng pinakamahal na jade? Sino ang mas magaling? Sa naririnig ko sa'yo, ganito ang ibig sabihin. May iba pang layunin, di ba? Bakit hindi na lang nating sabihin ng sabay? Ikaw. Ako na ang magsasalita. Kung mananalo ka. Yung mga materyales na pinili ni Uncle Xu, bibilhin ko lahat at ibibigay sa'yo. Pero kung matalo ka, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad kay Tioksu. At tuluyang umalis sa kung anuman. Yung hindi pa nagbubukas na kumpanya ng Jade. Na talagang manumpa, naaalis ka sa aming Jade Circle. Ano sa tingin mo? Ayaw na. Natakot na. Nasaan na ang lakas mo kanina? Wala na. Itong materyal na ito, 2 milyon lang. Kung gusto mo ng 2 milyon, hayaan mo akong umalis. Parang masyadong maingat si Ye sa kanyang plano. Hindi ba?
Gusto niyo akong makasama sa paglalaro. Kailangan niyong magdagdag ng tala. Ano ang gusto mo? Naalala ko. Nasa sentro ng lungsod ang inyong pamilya, May tindahan ng alahas. Nangangarap ka. Iyan ay sa amin, Isa sa mga pangunahing industriya. Tiyak na hindi posible. Ginoong Luo. Sobra ka namang makasarili. Yung tindahan na yon kumikita ng malaki araw-araw. Ang halaga ay higit pa sa bilyon. Gagamitin niyo ang isang tindahan ng alahas. Para palitan ako, si Luyan, sa merkado ng Jade, sulit iyon. Sige na. Hindi ba't panalo na kayo? Ano ang halaga ng taya? Ano ang pakialam doon? CJ, taya ako sa'yo. Gamitin natin ang tindahan na iyon. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari kapag natalo ka. Ano ang itsura ng pagmamakaawa ng nakaluhod? Magaling. Bakit ka nakatunganga pa dyan? Buksan mo na ang makina ng pag-ukit. Batang ito. Huwag mong sabihin na inaapi kita, Niksu. Piliin mo muna ang 3 batong ito. Talagang matapang siyang maghambing, ha? Ang kalaban ay si Xue na tinatawag na hari ng Jade. Nakatayo siya roon at hindi gumagalaw. Tinitingnan lang niya gamit ang kanyang mga mata. At ang batong ito ay napakabigat. Masyadong makapal ang balat nito. Ano ang makikita dito? Ginoong Li, ano sa tingin ninyo? Naniniwala ako kay Luyan. Ito, iyon. Ang mga walang karanasan ay talagang walang karanasan. Ang pagpili ng bato ay hindi basta-basta swerte-swerte lang. Bata, buksan mo ang mga mata mo. Tumingin ng mabuti. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na pagsusugal sa bato. Nakapili na ako. Sino mauuna maghukay, ikaw ba o ako? Dahil ikaw ang pumili ng bato, hayaan kitang mauna. Kaya ikaw na ang mauuna maghukay. Guro, simulan mo na. Wow! Lumabas na ang berde, ibig sabihin ay ice type. Wow! Wow! Diyos ko, ang pirasong ito ay salamin. Ang pangatlong piraso ay mataas na yelo rin. Nakita mo ba? Itong mga piraso. Sama-sama, nagkakahalaga ito ng 30 milyon. Ito ang lakas ng pamilyang Ye. Luyan, anong laban ang kaya mong ibigay sa akin? Wala pa akong natapos. Huwag kang magpakitang panalo ka na, Ye Xiao. Guro, pakiusap, tulungan mo akong maghiwa. CJ. Imperial na berde. Impossible. Puno ng berdeng imperial. Ang ganitong klase ng berdeng imperial ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 20,000. Naniwala ka ba? Ang pinag-uusapan ay ang kabuuang halaga ng 3 piraso. Ikaw ay nagbigay lamang ng 1 piraso ng berdeng imperial. Baka hindi ka manalo. Ngunit mayroon pa akong 2 piraso. Akala mo, emperador, repolyo lang yan. Lumabas ng 1 piraso. Nagmumulang usok ang iyong ninuno. Gusto mo pang makuha ang pangalawang piraso. Kung makakakuha pa ako ng isa. Kung makakakuha ka pa ng emperador na berde, kakainin ko ang lahat ng mga batong ito. Lahat ay aking susunggabin. Bakit parang pamilyar sa akin ang sinasabi mo? Maestro, tulungan mo akong hiwain ang 2 piraso. Isa na namang piraso ng Emperor Green. Grabe, ito ay isang himala. Talagang isang himala ito. 2 na nga. Ito si Luyan. Para siyang isang yaman ng Zonghai City. Bagong Jade na hari ah. Ipagpatuloy ang pagputol sa 3 piraso. Diyos ko. Ngayon, nakita ko ang imperial na berde. Mas marami pa kaysa sa nakita ko sa buong buhay ko. Hindi. Ito ay imposibleng mangyari. 3 piraso.
Akala ko mali ako, 3 piraso ng Emperor Green. Walang silbi. Bakit siya? Sino si Ishaw? Sabi ko na ang resulta. Malinaw na siguro ngayon, di ba? CJ, handa akong tumanggap ng talo. Ibibigay ko sa'yo itong mga materyales na ito. Sandali lang. At yung sa'yo, sa jewelry shop sa downtown. May thesis dito ah. Tara na, umalis na tayo. Tingnan mo sila. Mukhang ayaw nilang ibigay. May lakas siya. Gusto ng ate. Yung ganitong mayabang at tiwala sa sarili. Baka pwede mong isali si ate sa negosyo. Anong negosyo ang gusto ni ate? Malambot ba? Ate, huwag ganyan. Tingnan mo kung gaano ako kahalaga. Umalis na ako. Luyan. Ate, balang araw. Kakainin ka niya. Nakakatakot talaga. Parang kapag nag-atubili ako ng kaunti, kakainin na ako niya. Hipag. May nangyari ba sa kanya? Hoy, Hipag. Bakit ka naman umuwing palpak sa klase, Luyan? At ngayong araw pa ang exam. Alam mo ba iyan? Narinig ko. Na 2 beses kang tumaya sa kanya. Unang beses. Ikalawang beses. Unang beses. Natalo ng 1,000,000. Natalo ng 100,000. Ikalawang beses. Ikatlong beses. Mas lalo pang pinahirapan ang pamilya namin. Ang pinakamalaking tindahan ng alahas. Nawala na ang output. Papa, hindi ako pwedeng sisihin dito. Si Luyan kasi. Sobrang lakas ng laban niya. Hindi problema kung matalo sa sugal. Bukas may pagkakataon ulit. Mananalo ka rin balang araw. Kapag pagkatapos ay hindi alam ang sarili. Nawala ng alam. Laging may dahilan. Iyon ay purong lalaki. Ngayon, huwag mo nang isipin si Luyan. Tayo ay kasama ang matandang ginoo ng pamilya Xia, na naglagay ng mga uod. Hindi alam kung bakit biglang naalis. Ginoong Xia ay nakabawi na ng malay. Sa malaking salu-salo ng pamilya Xia, ay anunsyo rin ang pagbibitiw sa posisyon ng pinuno ng pamilya. May 2 tagapagmana. Si Xia Hai at si Xia Zhenbing. Kailangan nating makipagtulungan kay Xia Hai. Kunin ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Ito ay may kinalaman sa hinaharap ng ating pamilya, mga bilyong order. Tatay, yung si Luyan, sobrang kaya, hahayaan na lang ba? Siyempre, hindi. Ang mga bagay ng pamilya, ay hindi madaling makuha. Hintayin mong makuha ni Xia Hai ang posisyon ng pinuno ng pamilya Xia. Tayo, ang pamilyang Ye at Xia, ay magsasama-sama upang puksain ang Zonghai City. Wala nang ibang lugar si Luyan na mapaglagyan. Sister-in-law, hindi ko talaga sinasadya na hindi sumali sa exam na iyon. Abala. Anong abala mo bilang estudyante? Xiao yan. Ang dapat mong pagtuunan ng pansin ngayon ay ang iyong pag-aaral. Sister-in-law, nagtatrabaho ako para kumita ng pera. Magbubukas ng kumpanya. Luyan, huwag kang maghanap ng dahilan. Sister-in-law, layunin ng pag-aaral. Hindi ba't para makapagtrabaho at kumita? Kung sasabihin na ngayon mas marami akong kinikita kaysa sa maraming tao, mahalaga pa ba ang pag-aaral? Gaano kalaki ang kita mo? Kahit na makakakita ka, kahit na kumita pagkatapos ng pagtatapos, pareho lang ba? Kuya, nakuha na namin. Yung huling batch ng Rowstones na binili mo, pinagsikapan naming lahat. Karamihan dito ay berde. Konserbatibong pagtataya. 5 bilyon yan. Sige, naiintindihan ko na. Huwag ka nang mag-alala. 5 bilyon. Nabaril ang telepono ko. Tumawag ang mga jewelers. Gusto nilang bilhin yung batch ng Jade. Huwag mo munang ibenta yung batch na ito. Tulungan mo akong makipag-ugnayan. Kay Ginoo Xia ng Wanbao Pavilion. Ipadala mo lahat ng mga paninda na ito sa kanila. Naiintindihan ko. Kapatid, ang gusto mong sabihin ay, gamitin ang pagkakataong ito para makipag-ugnayan kay Xia, ang Campus Bell, di ba? Talagang mataas ang kumpiyansa mo. Walang problema, aasikasuhin ko na agad. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko at umalis na siya. Xiao yan. Yung 500 milyon na sinabi niya kanina. Totoo ba iyon? Xiao yan. Lumaki ka na. Ang iniisip ng asawa mo, hindi na kayang makasabay sa iyo. Sa hinaharap, ikaw na ang bahala.
Xiao Yan. Bigyan mo ako ng kaunting oras para makapag-adjust. CJ, ate. Hihintayin kita. Nagawa ko na ang pagkain. Nasa ibaba. Bumangon ka na at kumain. Kumain na tayo. Huwag mo akong titigan ng matagal. Hindi lang masarap ang nilutong pagkain ng hipag. Maganda rin siya. Gusto kong titigan ang hipag ko habang buhay. Hipag. Ang suot mong puting lace ngayon. Gusto ko talaga. Si Luyan. Ikaw, si Raulo. Why, atik siya. Sa loob ng 2 araw, kaarawan ng aking ama, na nagdiriwang ng kanyang ika-80. May utang na loob siya sa iyo. Kaya't ako ang kumakatawan sa pamilya siya. Inaanyayahan kita na dumalo sa kaarawan. Sige, pupunta ako. Kaarawan ng pamilya siya. Lahat ng mga kilalang tao sa Zonghai City ay darating. Ito ay magandang pagkakataon para sa aming kumpanya. Upang makabuo ng mga koneksyon. Kaarawan ng matandang Ginoong siya. Hindi rin ako pwedeng dumating na walang dala. Sa huli, itinatag ang kumpanya ko. Malaki rin ang natulong niya. Narinig ko na mahilig siya sa antigong sining at kaligrapiya. Mukhang kailangan kong pumunta sa pamilihan ng antigong bagay. Sana makakuha ng swerte. Mukhang peke lahat ng nasa kalye. Mas maganda pumunta na lang tayo sa Wanbao Pavilion. Siyempre, peke ang painting na ito. Bakit ito ay nagliliwanag ng ginto? Kapatid, tumingin ka lang. Ang mga ito ay mga kayamanan ng aming pamilya. Bawat isa ay karapat dapat kolektahin. Ang larawan ay peke. Ngunit ang mga salita ay totoo. Ang painting na ito ay talagang ginamit para magtago ng mga salita. Boss, magkano ang halaga ng painting na ito? Ay, magandang paningin kapatid. Ito ay isang kopya ng tunay na likha ng master. May mataas na halaga ito para sa koleksyon. Hindi mahal. Ang numerong ito, 500,000. Nabaliw ka ba? Ganito kahalata na peking pintura. Magtatakda ka ng 500,000. Nais mo ng pera, nabaliw ka na ba? Sino ang tanga na bibili niyan? Mag-swipe ng card. Luyan, bakit ka nandito? Sa ganitong lugar, ikaw lang ang makakapunta dito. Ikaw yung na nagnanakaw sa aking pamilya, Luyan ng Yeja Baoxing. Tanggapin ang resulta ng sugal. Bakit? Hindi ka sumasang-ayon. Bastos, naglakas loob kang makipag-usap ng ganyan sa tatay ko. Bata, tama ka sa sinasabi mo. Ngunit, ang kondisyon ay kailangan mong magkaroon ng kwalipikadong umupo sa mesa ng sugal. Parang tayo ngayon. Nandito tayong lahat, ngunit ang pamilya ay makakapunta sa harap. At ikaw ay makikilahok lang sa sulok. Ginoong Ye, andito ka na. Pumarito ka dito. Nakita mo na ba ang layo natin? Xiao Yan, bakit ka ngayon lang nakarating? Nandito na ang lahat naghihintay sa iyo sa mesa. Gong Summer, nagkakamali ka ba? Isa lang siyang walang kwentang batang lalaki. Bakit? Bakit? Dahil siya ang nagligtas sa tatay ko. Sapat na ba iyon? Ano? Si Lolok siya ang nagligtas sa kanya. Tama. Nakakoma ang tatay ko ng maraming araw. Kahit anong magaling na doktor, walang magawa. Talagang si Ginoong Luoyan ang nakatulong upang siya ay magising. Ang handog na kaarawan ngayon. Si Ginoong Luoyan, ang pinakamalaking bayani. Putang ina, yung mga insekto na pinaghirapan kong gawin. Nabigo lang dahil sa batang ito. Tara, dadalhin kita sa tatay ko. Matagal na siyang gustong magpasalamat sa iyo ng personal. Yung mga pinaghahandaan natin. Walang problema, di ba? Huwag kang mag-alala. Walang kapintasan. CJ, hintayin mong maupo ako sa posisyon ng pinuno ng pamilya. Yung proyekto sa timog ng lungsod na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ay sa pamilya nyo, ye. Ginoong Luo, ang aking matandang buhay, ay makakabalik. Salamat kay Ginoo Tolo. Hindi pwede. Itong batang ito ay, sa puso ni Ginoo Summer, napakalaki ang timbang. Hindi talaga pwedeng hayaan. Naguluhin niya ang plano ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dumalo sa aking 80 kaarawan.
Sigurado akong lahat ay may narinig. Nagkasakit ako ng matindi. At nag-isip na. Panahon na para ipasa ang responsibilidad sa mga kabataan. Ngayon, ako ang mag-aanunsyo ng publiko ng kandidato para maging susunod na pangulo ng pamilya Xia. Ang pamilya namin, Xia, ay nagsimula sa mga antigong bagay, kaya nagkaroon tayo ng ating kasalukuyang negosyo. Tama. Bawat pinuno ng pamilya, kailangan nilang ipakita sa labas ang kanilang kaalaman sa mga antigong sining at mga sulat. Ang laban ngayon ay napakadali. Ang dalawa sa kanila ay maghahandog ng regalo sa kaarawan. Ang pinakakagusto ko. Kahit sino pa ang manalo, syempre, maaari ring umasa sa tulong ng iba na makararating sa rurok at sa pinakamababa. Ang mga hurado ngayon ay sina Ginoong Lao Qiu at ang iba pa mula sa 3 paligsahan. Puno ng pamilya Xia, alam ng nakababatang henerasyon na ikaw ay pinakamamahal ang mga likha ni Guro Kibay. Ito si Ginoong Xia Hai, na espesyal na inatasan ako, na gumastos ng malaking halaga upang hanapin ang mga likha ng Guro Kibaishi, na may temang bulaklak at ibon. Buksan natin at tingnan. Magandang pintura. Ilang mga guhit lamang ay naglalarawan ng diwa at sigla ng mga bulaklak at ibon. Itong itim na tinta, itong dulo ng brush. Tiyak na tunay na obra. Basta't gusto mo, ayos lang. Kapatid, ikaw na. Sandali lang. Bakit hindi mo gamitin ang akin? Maniwala ka sa akin. Ano ito? Ito ay talagang pinakamasamang bagay na nakita ko. Luyan, kinuha mo ang pangit na larawang ito para lokohin si Ginoong Xia. O kaya, akala ninyo na ang lahat ng narito ay mga bulag. Kapatid na si Luyan, sa larangan ng Jade. May angking talento. Sayang lang, sa larangan ng antigong sining at mga larawan. Sobrang lalim ng tubig. Nagkamali siya. Akala ko. May inihanda siya para sa'yo. Na isang pambihirang regalo. Hindi ko akalain. Na isang pares ng pangit na peke na larawan. Sige na. Ang regalo, mahalaga man o hindi, ay isang pagpapakita ng puso. Dahil galing ito kay Ginoong Luo. Ito ay sumisimbolo ng kanyang pagbati. Tawagin ang tao. Itago muna ang larawang ito. Nakuha na ang layunin. Ang ating 4 na piraso ng bulaklak at ibon. Nasa harapan ang perlas at jade. Ipinakita ng batang iyon ang isang peking pintura bilang ka-contrast. Matibay ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Xia Zhenbing, natalo ka dahil sa naniwala ka sa isang bobo na walang alam tungkol sa mga antigong bagay at sining. Sandali lang. Minsan, ang nakikita ng mata ay hindi palaging totoo. Mga kaibigan, ang aga nyo namang humusga. Sobrang padalos-dalos nyo naman yata. Itong sirang larawan. Hindi ba't ito ay mula sa nakaraang linggo? O kaya ay mula sa Shang Uziu? Nakakatawa naman ito. Sobrang mayabang naman ng batang ito. Ang sinasabi niya, na nakatutok sa ilong. Sinisisi tayo na walang mata. Ano ang kaibahan? Mga kabataan, hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Binigyan ka ng pagkakataon ni Ginoong Xia. Akala mo talaga ay may halaga ka. Luyan, huwag na sanang magsalita. Ayaw ko na sa posisyon ng pinuno. Huwag mo nang ipagpatuloy ang galit ng marami. Magpakatatag tayong lahat. Mahal na kapatid na Luyan. Marami na siyang naabot sa pagsusugal ng bato. Bata pa, pero matagumpay na. Hindi maiiwasang maging mayabang. Huwag niyong ipantay ang sarili niyo sa kanya. Salamat sa papuri, Ginoong Ye. Magaling ako sa pagsusugal ng bato. Ngunit mas magaling ako sa mga sining at sulat. Mas mahusay ako. Ang ipinakita ko sa inyo ay hindi ang painting na ito, kundi ang mga salita sa painting. Mga titik. Yung mga titik sa withdrawal na ito, masyadong ordinary din. May napansin ka bang anuman? Wala naman. Basta-basta lang. Luyan. Huwag magpakitang gilas. Anong bagay ito? Sandali lang. Ang salitang ito. Ito ay ang pamana ni Taibay. May diwa ng makatang si Taibay. Ang obra ni Libay. Si Ginoong Xia, hindi ka nagkakamali ha. Paano naman mapapantay ang sirang painting na ito? Sa puwetikong sinta. Naku po, ang tunay na likha ni Taibo. Na kinikilala ngayon, ay isang piraso lang ang Shangyang Taikai. Kung ito ay tunay na pangalawa, magkakaroon ng malaking alon sa mundo ng antigong mga bagay. Talagang malaki ang mangyayari. Hindi na ito maipapahayag sa halaga. Hindi na ito kayang ilarawan. Kung totoo ito ay isang kayamanan na walang halaga. Tunay na isang gintong piraso. Puno ng pamilya ng Xia. Huwag ka munang magalit. Ang tunay na likha ni Taibay ay napakahalaga.
Hindi ito basta-basta. Hindi dahil hindi kami nagtitiwala sa iyo, kundi dahil sa tatlong salita ng diwa. Natatakot akong mahirapan tayong maniwala. Mas mabuti pang humingi tayo ng profesional na pagsusuri. Sama-sama tayong suriin. Mas ligtas talaga. Yes basta mapasa lang natin ang araw ngayon. Gawing peke. Hindi mahalaga kung totoo o peke. May paraan ako, gagawin kong peke ito. Hindi na kailangang masyadong komplikado. Kilala ko ang Zonghai City. Sa Master Suo ng Asosasyon ng Antigong Gamit. Maari ko ba siyang imbitahan? Para personal niyang mapatunayan ang katotohanan. Hindi ko alam, Ginoong Ye. Ano ang kanyang opinyon? Hello, Master Zhu. Nasa kasiyahan po ako ng matandang amo. Natuklasan ko ang tunay na likha ni Lita Ibay. Ano? Tunay na likha ni Lita Ibay. Nasaan ka? Darating na ako. Lao Jiang, tingnan mo, nagmamadali ka. Nakaangat na ang buho. Paano hindi magmamadali? Nakakita ng magandang obra. Paano hindi magmamadali? Tunay na likha ni Taibay. Nasaan ang tunay na sining ni Taibay? Ito ay tunay na sining. Walang duda, ito ang tunay na sining ni Taibay. Maliit ang sukat ng sining ni Lin Antang. Ay naku. Puting Taibay. Medyo tuyo. Tumingin sa larawan, tumingin sa larawan. Nailabas na ang resulta. Ang likhang sining ni Taibay. Napakahalaga nito. Sa paligsahan na ito, panalo si Zhenbing. Simula ngayon, si Xia Zhenbing ang magiging susunod, leader ng pamilya Xia. Luoyan, natatandaan ko ang utang na loob na ito. Nakatala na ito sa akin. Ginoong Ye, bakit ka nagmamadali umalis? May isang bagay akong dapat ipaalam sa iyo. Yung ilang bilyong order sa timog ng lungsod, ihahabilin ko sa iyo. Kumpanya ng nakababatang kapatid na si Luyan. Ang pamilya namin ang Xia, at ang pakikipagtulungan ninyo sa pamilyang Ye, ay walang bisa na. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag kang gumawa ng masama. Ano ang ginawa mo sa akin? Yung profesor na iyon. Naimbestigahan na. Puno ng pamilya Xia. Anong balak mo? Bibigay ako sa iyo ng isang araw. Dalhin mo ang mga tao mo at umalis sa Zonghai City. Kung hindi, yung mga ebidensya ay lalabas sa mesa. Bumagsak na ang pamilya Ye. Sa bahagi nila sa merkado ng mga hiyas at jade. Pero napakalaki ng piraso ng cake. Kuya Luyan, interesado ka bang kunin ito? Ito ay isa pa lamang simula. Ito ang pinakamagandang financial report ng kumpanya. Talagang napaka-accurate ng iyong pananaw. Meron tayong bagong mga proyekto na ini-invest. Ang mga bagong proyekto na ini-invest natin ay may napakataas na return rate. Ruoksu, ngayon ikaw ay talagang mas bihasa na sa negosyo. Gusto kong tumulong sa iyo. Gusto ko na makasabay sa iyong mga hakbang. Kaya't tayo ay ilagay muna ang negosyo ng kumpanya sa tabi. Ngayon, kailangan kong suriin ang iyong personal na negosyo.